Si Gaius, na kilala bilang The Strongest Sage, ay isang maalamat na sorcerer na tinuturing na pinakamalakas na sage sa buong mundo. Sa mahiwagang mundong ito, lahat ng mages ay ipinapanganak na may crest, isang marka na tumutukoy sa kanilang kakayahang gumamit ng mahika. Si Gaius ay nakaabot na sa pinakamataas na antas ng kanyang Crest of Creation, pero hindi pa rin siya kontento, dahil naniniwala siyang mas magiging makapangyarihan pa siya kung meron siyang 4th crest o ang Crest of Close Combat. Ngunit dahil hindi maaaring palitan ang crest na taglay mula pagkasilang, nagpasya siyang mag-reincarnate sa hinaharap na may dalang ika-4 na crest. Libo-libong taon ang lumipas, dito na nagsimula ang ating kwento kung saan ang batang si Matthias Hildesheimer, na siya ring reinkarnasyon ni Gaius, ay bumiyahe papuntang Kabisera sa edad na 12 upang mag-enroll sa Second Academy. Habang namamangha siya sa ganda at lawak ng syudad, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae na nagngangalang Alma Lapushes sa loob ng weapon shop habang pinapagalitan ang panday. Pumasok si Matthias sa shop para makinig pa ng palihim, at narinig niyang nasira ang magical sword ng kaibigan ni Alma habang pinoprotektahan siya mula sa isang halimaw. Lubos ang pagsisisi ni Alma at gusto niyang maipaayos agad ang espada bago ang entrance exam ng Second Academy kinabukasan. Ngunit tumanggi ang blacksmith dahil hindi raw siya marunong mag-enchant ng espada gamit ang mahika, kaya pinayuhan si Alma na humanap na lang ng iba. Dahil sa nakitang desperasyon ni Alma, biglang sumingit si Matthias at sinabing kaya niyang gawin ang enchantment kung ang panday ang gagawa ng espada. Nagduda ang panday dahil bihira raw na may 4th crest ang kayang gumawa niyon. Kasi nga, mula pa noong panahon ni Gaius hanggang sa kasalukuyan, ang dating pinakmakapangyarihang Crest of Close Combat ay ngayoy kilala na bilang Crest of Failure. Nakakatawang kabalintunaan, pero may kutob si Alma na mapagkakatiwalaan si Matthias, kaya ibinigay niya rito ang Magi Stone para a-fuse sa espada. Habang hinihintay nilang matapos ang paggawa ng espada, dumating ang kaibigan ni Alma sa shop. Agad na nagka-crush sa isa't isa sina Matthias at ang babae, at habang namumula, ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Lurie Abendroth. Pagkatapos gawin ng panday ang espada, inilapag ito ni Matthias sa mesa sa harap nila at kinuha ang Magi Stone. Sa simpleng pagdampi lang ng kanyang kamay sa espada, agad niya itong na-enchant ng Enhanced Fortitude at Sun Steel, para maging matibay at magaan, saktong-sakto para magamit ni Lurie sa laban. Lahat sila ay nagulat sa bilis ng enchantment lalo na't hindi man lang siya bumigkas ng anumang incantation. Para subukan ito, hinuwak ni Lurie ang espada at nag-practice swing, pero sa di inaasahan, natapyas niya agad ang mesa kahit dulo lang ng espada ang tumama, senyales na matagumpay ang enchantment. Kinabukasan, magkakasama sina Matthias, Lurie, at Alma para sa practical entrance exam sa Second Academy. Dahil sa bago niyang espada, matagumpay na natapos ni Lurie ang pagsusulit sa swordsmanship. Nang malaman ng captain ng Knight's Order na si Gail na si Matthias ang nag-enchant ng espada, siya na mismo ang nagpasya na subukan si Matthias. Kung makakayanan daw ni Matthias ang mga atake niya, personal siyang magre-rekomenda para sa admission ni Matthias kahit anong maging resulta ng ibang exam. Tinanggap ni Matthias ang hamon at sa isang iglap ay na-disarm niya si Gail, dahilan para mapang-angga ang kapitan at kusang sumuko. Sumunod naman ang casting exam kung saan kailangan ng bawat estudyante na tamaan ang 5 target gamit ang 5 arrow spell, isang uri ng Incanted Magic. Ang Incanted Magic ay isang paraan ng paggamit ng mahika sa pamamagitan ng pagbigkas ng partikular na salita, pero itinuturing itong mahina dahil madaling ma-distract ang caster habang bumibigkas, at mababa rin ang conversion ng energy sa spell power. Sa kabila nito, sa panahon ngayon, itinuturing na ideal ang Incanted Magic para sa combat, at ang Crest of Creation, na bagay sa Incanted Magic, ay kilala na ngayon bilang Crest of Glory. Nang turn na ni Matthias, pinili niyang gumamit ng ibang taktika. Ang kanyang Crest of Close Combat, na kilala na ngayon bilang Crest of Failure, ay mas angkop sa Willis Chant at may maikling range. Gumamit si Matthias ng isang Willis spell na sabay na tumama sa lahat ng 5 target, pero napinsala rin ang halos buong grounds ng paaralan. Dahil sa kakulangan ng kontrol sa kanyang magic, maraming parte ng school grounds ang naapektuhan, pero sa kabila nito, lahat ng nakasaksi ay namangha sa lakas ng wordless chant na ngayon lang nila nakita sa totoong buhay. Sa kabila ng gulo, pumasa pa rin sina Matthias, Alma,
at Luri sa entrance exam at naging magkakaklase. Kinabukasan, dumalo sila sa opening ceremony kung saan nagbigay ng maikling talumpati ang headmaster ng Second Academy na si Edward, upang hikayatin ang mga estudyante. Ngunit pagkatapos ng speech, tinawag niya mula sa audience si Matias at sinabihang dumaan sa kanyang opisina. Napuno ng iba't ibang hinala ang isip ni Matias at inihanda na niya ang sarili para sa pinakamasama. Sa kanyang gulat, pinuri siya ng headmaster dahil sa galing niya sa swordsmanship at wordless spells. Kinumpirma rin ni Edward ang hinala ni Matias na ang wordless magic ay isa ng lost craft at sinadyang tanggalin ng First Royal Academy sa mga aralin at kasanayan ng mga tao. Nais ng headmaster na buhayin muli ang teknik na ito at nakiusap kay Matias na turuan ng ibang estudyante ng wordless casting bago maganap ang inter-school competition, upang maipakita ang lakas ng ganitong klaseng mahika. Ipinakita ni Matias ang kanyang mga kakayahan gamit ang wordless casting at sinimulan niyang turuan ang mga estudyante ng mga basic na teknik. Hindi nagtagal, karamihan sa kanila ay natutong gamitin ito. Pagdating ng araw ng inter-school competition, isang buwan matapos ang training, naramdaman ni Matias ang presensya ng isang nilalang na may 10 beses na mas malakas na magic power kaysa sa kanya, katumbas ng demon level na lakas. Nang pumasok siya sa arena, nakita niya ang 3 kalaban mula sa First Academy at agad niyang napansin na ang nasa gitna ay hindi ordinaryong tao kundi isang demon in disguise, at siya ang pinagmumulan ng matinding magic power na naramdaman niya kanina. May dala pa itong fake crest para magmukhang tao, kompletong panlilinlang. Ang 2 kasamang mandirigma ng demon ay unang umatake, pero dahil sa bagal ng kanilang incantation, agad silang natalo ni Matias gamit ang wordless spell. Naiwan na lang ang demon student, na sobrang gulat sa nangyari kaya napilitan siyang gumamit agad ng spell habang nagpapanggap pang nagkakast ng incantation. Napansin ng audience ang kakaibang pagganap ng kalaban at nagtaka kung ano ba talaga ang nangyayari. Biglang umatake si Matias gamit ang kanyang espada, tinamaan ang demon at napilitan itong lumipad pataas para gumanti gamit din ang wordless magic. Nang muli itong tamaan ni Matias habang nagkakast siya ng spell, nabasag ang ilusyon at lumantad ang tunay na anyo ng demon. Sa tagpong ito, isiniwalat ni Matias kung paano sinadyang pasukin ng mga demon ang First Academy libo-libong taon na ang nakalilipas. Unti-unti nilang ibinagsak ang reputasyon ng Crest of Close Combat para hikayatin ang mga tao, na itinuturing nilang eternal enemies, na gumamit na lang ng mas mahina at mas delikadong incanted magic. Habang sinusubukan ng mga estudyante na lumikas, tinangka ng demon na tumakas sa pamamagitan ng paglipad, pero naunahan siya ni Matias na tinaga ang isa niyang pakpak, dahilan para tuluyang matalo ang kalaban. Dahil sa tagumpay niyang ito, inimbitahan si Matias sa palasyo ng hari kasama si Headmaster Edward para kilalanin ang kanyang hindi matatawarang ginawa. Nang tanungin kung ano ang gusto niyang gantimpala, humiling si Matias ng karapatang gamitin ang lahat ng resources sa loob ng mga dungeon ng kaharian. Sa panahon ni Gaius, ang dati niyang katauhan, ang mga dungeon ang pinakamahalagang yaman ng isang kaharian, dahil dito matatagpuan ang mga magical auras at monster artifacts. Ngunit dahil hamina na ang kaalaman tungkol sa mahika, hindi na alam ng mga tao ang tunay na halaga ng mga ito. Pumayag ang hari at saka tinanong si Matias tungkol sa biglaang pagkawala ng mga tinatawag na Kingdom's Chosen Ones, mga piling mage na dati pinaniniwala ang pinakamalakas sa buong kaharian. Ipinunto ni Matias na posibleng ang lahat ng mga ito ay demons in disguise, at umalis sila matapos mabunyag ang estudyanteng demon mula sa First Academy. Dahil wala na silang tinataguan, naniniwala si Matias na naghahanda na ang mga ito para sa isang malawakang pag-atake sa loob ng humigit kumulang 3 buwan. Nabalisa ang hari, pero sinigurado ni Matias na ang tanging kailangan lang ay isang magical barrier upang protektahan ang lungsod, isang bagay na maaaring buuin sa loob ng 1 buwan kung magsasama-sama ang mga estudyante ng Second Academy. Iminungkahi rin niya na turuan silang lahat ng wordless magic. Pumayag ang hari sa kanyang mga mungkahi at itinalaga siyang maging pinuno ng kaharian sa nalalapit na laban kontra demons. Makalipas nito, nagtungo si Matias sa treasury upang maghanap ng divine-level magical artifacts na kakailanganin para sa paggawa ng barrier. Isang espada ang nakatawag ng pansin niya, at nang suriin niya ang magic patterns na naka-enchant dito, napagtanto niyang ito ay isa sa mga espada na siya mismo ang gumawa sa kanyang nakaraang buhay. Kinuha niya ito,
kasama ang isang asul na pendant na siya rin ang lumikha noon, na kayang magpataas ng experience gain. Matapos ang buong pagsisiyasat sa treasury, kulang pa rin ang mga gamit na nahanap niya, kaya't nagpa siya siyang pumunta mismo sa mga dungeon para doon maghanap. Sa pagbabalik niya sa paaralan, inimbitahan niya sina Alma at Luri na sumama sa kanya bilang party para sa dungeon expedition. Nag-alinlangan sina Alma at Luri sa paanyaya ni Matias na sumama sa pagpunta sa dungeon, dahil iniisip nilang baka maging pabigat lang sila. Ikwento ni Alma na magaling talaga siya sa archery, pero pinapilit siyang tumigil noon dahil sinasabing hindi ito bagay sa enchanted magic. Hindi rin daw siya marunong gumamit ng espada, pero mabilis lang ang solusyon ni Matias. Kumuha siya ng pana at ginamitan ito ng simpleng wordless magic, kaya nang tamaan nito ang target, agad itong sumabog. Pinatunayan niyang mabisang combat skill ang archery kapag ginamitan ng mahika. Dagdag pa rito, taglay ni Alma ang crest for rapid firing, na natural na bumabagay sa magical archery. Pinalakas din ni Matias ang loob ni Luri, na sabik matuto, at sinabing tuturuan niya ito sa enchantments para magamit ng husto ang kanyang crest of creation, ang crest na siya mismong itinakwil sa kanyang nakaraang buhay nang siya'y mag-reincarnate. Dahil dito, pumayag na rin ang dalawang babae na sumama sa party. Pagpasok nila sa dungeon, ginamit ni Matias ang first floor bilang training ground para kina Alma at Luri. Iba-iba ang mga halimaw kada palapag, pero sa unang palapag, kadalasan ay mahihinang uri lang. Nakakita siya ng isang maliit na monster na parang alimango at inilagay ito sa ibabaw ng mga bato bilang practice target ni Alma sa magical archery. Matagumpay niyang na-enchant ang arrow at tinamaan ang target sa unang subok. Sunod, inutusan siya ni Matias na patagilan ang hawak sa arrow bago ito bitawan, habang iniisip ang tamang direksyon ng tira. Sinunod ito ni Alma at habang nasa ere pa ang arrow, napansin niya ang isa pang halimaw kaya bigla itong lumihis ng direksyon at tinamaan ang bagong target. Ipinaliwanag ni Matias na ito ang tinatawag na thread-guided enchantment, at kailangan niya itong sanayin hanggang kayanan niyang tamaan ang maraming target gamit lang ang isang arrow. Sabik matutunan ang bagong teknik, nagpaalam si Alma na mag-ikot sa unang palapag mag-isa para mangolekta ng Magus Stones mula sa mga halimaw na kanyang mapapatay, bilang ambag sa paggawa ng barrier. Habang wala si Alma, sinimulan ni Matias ang unang leksyon sa enchantment kay Luri. Ang pinakaunang kailangang matutunan ng isang enchanter ay kung paano gumawa ng sandata. Pinatunaw ni Matias ang bahagi ng pader ng dungeon at ipinaliwanag na lahat ng ito ay mayaman sa ores. Tinuruan niya si Luri kung paano i-extract ang ores mula sa hilaw na material at linisin ito para maging purong metals at minerals. Matagumpay na nakuha ni Luri ang purong metal at iron sa sarili niyang pagsisikap. Nang bumalik si Alma dala ang maraming Magus Stones, marunong na si Luri sa mga basic ng paggawa at pag-enchant ng espada. Dahil sa bilis ng progreso nila, nagpa siya si Matias na bumaba sila sa 10th floor para subukan ang lahat ng natutunan nila. Magkasamang nilabanan nina Alma at Luri ang mga halimaw, si Alma ang umaatake at si Luri ang nagbibigay ng support sa pamamagitan ng paggawa ng arrows. Pero nagsimula ang tunay na pagsubok nang biglang lumitaw ang isang mabangis na killer dog. Ilang beses na sumablay si Alma sa kanyang pag-atake, at nang muntik na siyang salakayin, nailigtas siya ni Luri sa pamamagitan ng pagcast ng firewall sa pagitan nila. Muling napanatag si Alma at sa wakas ay tinamaan niya ang paa at leeg ng halimaw, dahilan para ito'y mamatay. Pinuri sila ni Matias dahil sa kanilang mabilis na pag-unlad at mahusay na teamwork. Gumawa siya ng ligtas na lugar para makapagpahinga sila, habang siya naman ay tutuloy mag-isa sa 25th floor ng dungeon upang hanapin ang adamantite ore na kailangan para sa barrier. Pagkarinig nito, hindi makapaniwala si Alma dahil ang pinakamalayong narating ng kahit sino ay hanggang 23rd floor, at iyon ay sa tulong ng isang 30-man party na pinamunuan umano ng tinatawag na Gus, God of Magic. Nagtaka si Matias kung bakit ganoon ang pangalan, pero inisip na lang niyang nagkataon lang ang pagkakapareho ng pangalan. Nagpatuloy siya sa paglalakbay pababa sa mas malalim na palapag ng dungeon hanggang sa makahanap siya ng mga batong may lamang adamantite. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang napakalakas na halimaw at inisip niyang ito na ang floor boss, kaya tinuring niya itong unang tunay na pagsubok para sa kanyang crest of close combat. Tumakbo siya patungo sa malakas na aura at nilinis ang daan mula sa mga sagabal upang dumiretso ang halimaw sa kanya.
Habang papalapit ang kalaban mula sa likuran, agad niyang iniwasan ito. Ang halimaw ay isang arc serpent, isang agresibong halimaw na kilala sa mabilis nitong paglusob at lasong kayang tunawin pati bato. Hinarap niya ito ng harapan pero halos wala ring epekto ang kanyang espada sa matitigas nitong kaliskis. Sa huli, dinurog ni Matias ang isang Magus Stone upang pakawalan ang ulap ng magical energy, na pinagsama niya sa kanyang espada upang lumikha ng isang napakalakas na atake na tuluyang nagpasabog sa serpent. Bitbit ang ulo ng patay na halimaw, umalis ang grupo sa dungeon at nagtungo sa isa sa mga guilds ng syudad upang ibenta ang ulo at ang Magus Stone. Kahit na ang nakuha nilang Magus Stone ay mas malaki kaysa sa kahit ano pang nakita ng mga tao sa syudad, hindi pa rin ito sapat para sa kailangan ni Matias para sa barrier. Gayunpaman, binigyan sila ng guild ng malaking halaga, 750 gold coins, na pantay-pantay na hinati ni Matias sa tatlo nila. Habang naglalakad-lakad at nagkukwentuhan sa syudad, bigla niyang naramdaman ang papalapit na presensya ng dalawang demon na patungo sa academy, ang isa ay medyo mahina, pero ang isa ay mas malakas pa kaysa sa kalabang demon na hinarap niya sa inter-school competition. Nagpasya silang harangin ang mga ito bago pa makarating sa academy, si Matias ang haharap sa mas malakas, habang sina Alma at Luri ang sasalubong sa mas mahina. Unang umatake si Matias, pero hindi ito naging epektibo dahil kulang ang kanyang magic para talunin ito. Kaya't imbes na lumaban ng diretso, ginamit niya ang sariling spell ng demon laban dito sa pamamagitan ng spell control. Hinayla niya pababa ang mga demon hanggang sa sapat na silang lapitan para tamaan ni Alma ang mas mahina gamit ang enchanted arrows na kayang pabagalin ito. Dahil sa inis, humiwalay ang mahina sa malakas na demon at inilipat ang atensyon kay Alma at Luri. Samantala, gumamit ng wide-range spell ang mas malakas na demon na imposibleng iwasan, pero nabasag ito ni Matias nang tamaan niya ang weak spot gamit ang sariling spell. Nabigla ang demon dahil sa unang beses sa buong buhay niya na may taong tumalo sa teknik na iyon. Gamit ang walang katapusang combat experience ni Matias mula sa kanyang nakaraang buhay, tinaga niya ang demon gamit ang kanyang espada. Nang matalo ito, nagtangkang tumakas ang demon pero agad siyang ginamitan ni Matias ng isang spell na tinatawag na Occlusion Rune, isang mahikang ginagawang laban sa sarili ang energy ng gumagamit, dahilan para mawalan ng lakas at tuluyang mawalan ng malay ang demon. Bilang huling paraan, sinubukan ng demon na gumamit ng isang demon-exclusive spell na nagsasakripisyo ng sarili niyang buhay upang mag-summon ng napakaraming halimaw, pero inaasahan na ito ni Matias kaya agad niya itong napigilan. Wala nang ibang pagpipilian, tinanggap na lang ng demon ang kanyang pagkatalo. Samantala, patuloy na kinakalaban nina Alma at Luri ang mas mahinang demon sa pamamagitan ng sunod-sunod na pana, at tuwing nagpapagaling ito, umaatras sila para makakuha ng distansya. Nang matapos na ni Matias ang laban sa kanyang kalaban, agad siyang tumulong sa dalawa. Nang makita ng natitirang demon na natalo na ang mas malakas niyang kasamahan, nagdesisyon siyang tumakas. Dahil hindi kayang habulin ito ni Matias sa ere, pinaputok ni Alma ang isang enchanted arrow na tumama sa isa sa mga pakpak ng demon, dahilan para bumaba ito ng kaunti. Sinundan ito ni Matias at tinaga ang isa pang pakpak, kaya tuluyang bumagsak sa lupa ang demon. Kinabukasan, inimbitahan ng hari ang tatlo sa palasyo bilang parangal at upang tuparin ang kahit anong hiling nila bilang gantimpala sa kanilang katapangan. Humiling si Matias na muli siyang bigyan ng access sa mga dungeons, habang sina Alma at Luri naman ay tumanggap ng gantimpalang pera. Habang nagsasalita ang hari ng mga walang kwentang bagay, biglang tumayo si Matias at tinawag ang impostor sa loob ng courtroom na magpakita. Nang walang lumabas, agad siyang nagcast ng spell sa kisame, at may narinig silang sigaw, na agad nakilala ng hari bilang si Elhart, isa sa mga dating chosen ones. Ipinaliwanag ni Matias na naglagay ang demon ng isang magical interface spell sa kisame, na ginagamit nila upang manmanan ng courtroom mula sa malayong distansya. Hindi lang iyon, napanpoint pa niya ang eksaktong lokasyon ng pinagtataguan ng mga demons, isang abandonadong baryo na winasak nila taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, masyadong malayo ang lugar para marating agad, at hindi pa sapat ang lakas ni Matias para gumamit ng teleportation magic. Habang nag-iisip siya ng ibang paraan, hindi niya sinabi kina Alma at Luri ang plano at bigla na lang silang dinala sa kabundukan.
Nagulat ang dalawa nang makita ang isang buhay na dragon, at natakot sila, pero sinabi ni Matias na ito ang gagamitin nilang transportation. Pinauurong niya sila habang siya naman ay lalapit para makipagnegosasyon sa dragon. Ang dragon ay si Iris, ang Darkness Dragon, na dati niyang kalaban sa nakaraang buhay pero naging kaalyado niya matapos itong sumuko. Hindi agad siya nakilala ni Iris at pinapaalis siya sa teritoryo nito, at binalaan siyang susunugin kung hindi siya lalayo. Pero patuloy pa rin siyang lumapit, kaya gumamit si Iris ng Dragon Breath spell, na agad namang nawasak ni Matias sa pamamagitan ng pag-atake sa weak spot nito. Pagkatapos noon, ipinahayag niya sa Dragon language na siya ay si Gaius na muling nabuhay. Nang makilala na siya ni Iris, agad itong humingi ng tawad at nagpakumbaba. Sinabi ni Matias na hindi siya naroon para makipaglaban kundi para humingi ng tulong. Ngunit sagot ni Iris, hindi na raw siya makalipad dahil sa mga sira at butas-butas na pakpak. Ipinaliwanag niya na matapos mawala si Gaius noon, sumabog ang isa sa mga higanteng magical reactors ng isang kaharian ng tao, at sunod-sunod na ring sumabog ang iba, dahilan upang bumagsak ang sibilisasyon ng tao pabalik sa parang Stone Age. Ipinaliwanag ni Iris na dahil sa pagsabog ng mga magical reactors noon, nawala ang halos lahat ng kaalaman ng tao tungkol sa mahika, kaya't bumagsak muli ang sibilisasyon nila. Gamit ang enchantment magic, inayos ni Matias ang pakpak ni Iris upang kahit papaano ay makalipad siya, kahit hindi perpekto ang pagkaka-restore dahil mas bagay talaga ang Crest of Creation para sa enchantments. Pagkatapos nito, lumipat sila sa human language para maintindihan ni na Alma at Luri ang usapan. Tuwa ang naramdaman ni Iris nang makalipad muli sa unang pagkakataon sa loob ng 5,000 taon, at agad nilang tinungo ang kanilang destinasyon. Nang makarating sila sa abandonadong baryo, agad natagpuan ni Matias ang bahay kung saan nagtatago si Elhart. Wala silang nadatnan sa loob dahil gumamit si Elhart ng concealment spell para mag-invisible, pero natunton nila ang lokasyon niya sa pamamagitan ng magical energy, at agad itong pinawalang bisa ni Matias gamit ang spell. Agad umatake si Elhart pero patuloy lang na iniwasan ni Matias ang bawat galaw nito habang walang tigil na nagpapakawalan ng mga pana si Alma. Akala ni Elhart ay istorbo lang ang mga ito hanggang sa mapansin niyang unti-unti siyang bumabagal. Ang hindi niya alam, ang mga enchanted arrows ni Alma ay may magi toxin, gawa ni Luri, na unti-unting kumakain sa magic energy ng isang demon. Dahil sa galit, gumamit si Elhart ng atrophy, isang malakas na demon spell na nagpapalakas ng husto ngunit kapalit ang sariling buhay kapag naubos ang kanyang magic. Gumamit si Matias ng illusion spell upang lokohin si Elhart, pina-target niya ang isang projection ni na Alma at Luri, na may malakas na dosis ng magi toxin. Sa forma ng ilusyon, pinakawalan ni Alma ang huling arrow diretso sa ulo ni Elhart, at tuluyan itong natalo. Pagkatapos nito, pinasakay niya sina Alma at Luri kay Iris at pinaakyat sila sa langit para mailayo sa panganib. Nang masigurong ligtas na sila, dinurog ni Matias ang 3 Magist Stones para pakawalan ang kanilang enerhiya at pilitin ang mas malakas na demon na naramdaman niya noon na magpakita. Nagsimula ang laban at agad na naputol ng demon ang kanyang braso. Pero ito pala talaga ang plano ni Matias mula sa simula, bago pa ang laban ay ginamitan na niya ng restore at analysis spell ang kanyang braso, dahilan para maibalik ito at makuha ang buong impormasyon tungkol sa magic ng kalaban. Gamit ang kaalaman na ito, naiwasan niya ang lahat ng galaw ng demon at nakalapit hanggang sa masugatan niya ito sa kamay gamit ang kanyang espada. Naramdaman ng demon ang panganib kaya gumamit din ito ng spell na halos kapareho ng atrophy pero hindi ikamamatay. Pero dahil na-analyze na ni Matias ang magic nito, madali niya itong na-nullify, pati lahat ng kasunod pang spells. Ang sugat sa kamay ng demon ay may enchantment na kayang sumipsip ng magic sa paligid. Sa huli, dinurog ni Matias ang isa pang Magist Stone na agad naglabas ng enerhiya papasok sa katawan ng demon, na naging sanhi ng isang malaking explosion. Sa gitna ng pagsabog, lumitaw ang isang Dragon Vein Pillar, isang napakalakas na pinagkukunan ng enerhiya na lihim na itinatago ng mga demon sa baryong iyon. Ayon sa hinala ni Matias, balak sana nilang gamitin ito para magpakawalan ng libo-libong halimaw sa kapital. Pero sa kabutihang palad, dahil sa pagsabog, lumihis ang target ng enerhiya ng haligi, kaya't nagkaroon siya ng sapat na oras para paghandaan ang susunod na pag-atake.
Pagbalik nila sa academy, isinama ni Matias si Iris sa anyong tao upang irekomenda siya bilang estudyante. Pumayag ang headmaster basta't pumasa siya sa entrance exam. Sa score na 47 out of 50 ang kailangan, bigo si Iris sa written exam dahil hindi pa siya sanay sa human societal norms. Pero sa practical swordsmanship exam, hinarap niya si Guile mula sa Night Order. Dahil sa kakapalan ng katawan sa bagong anyo, nadulas ang espada niya at yumuko siya para pulutin ito, sakto namang umatake si Guile. Ngunit walang effort na pinigilan ni Iris ang espada gamit ang kanyang kamay, at saka pinalo si Guile gamit ang sarili niyang espada na parang baseball bat, dahilan para lumipad ito papunta sa bubong ng gusali. Sunod na bahagi ng entrance exam ni Iris ay ang Magic Practical Exam, kung saan kailangan niyang tamaan ang 5 target. Nag-charge siya ng spell, at agad napansin ni Matias na sobrang lakas nito kaya gumawa siya ng magic barrier bilang paghahanda. Nang pinakawalan na ni Iris ang spell, nawasak ang buong school ground, kasama na ang 5 target. Sa madaling salita, mission failed successfully, wala nang nagawa si Headmaster kundi tanggapin bilang estudyante ang isang may calamity level magic. Habang nag-aaral sa Second Academy, abala rin ang mga estudyante sa pagmimina ng ores na kailangan para sa paggawa ng magical barrier, ngunit kulang sila ng mga enchanter na may Crest of Creation, dahil karamihan ng mga ito ay nasa First Royal Academy. Matagal nang may alitan ng dalawang paaralan, kaya halos imposibleng humingi ng tulong sa aroganteng headmaster ng First Academy. Gaya ng inaasahan, tumanggi ito na kilalanin ang tagumpay ng Second Academy sa inter-school competition, at sinabi niyang hindi sapat ang antas ng Second Academy para makipagsabayan sa kanila. Iminungkahi ni Matias na magkaroon na lang ng panibagong competition, at pwedeng magpadala ang First Academy ng kahit gaano karaming estudyante, basta't kung sino ang matalo ay kailangang sundin ang anumang ipag-uutos ng panalo. Pumayag ang headmaster ng First Academy, pero may kondisyon, hindi dapat sumali si Matias. Tinanggap niya ito, sa araw ng laban, all out ang First Academy sa pagpapadala ng malaking grupo ng kanilang pinakamagagaling na Crest of Creation students, habang 5 estudyante lang ang ipinadala ng Second Academy, at wala ni isa sa kanila ang may Crest of Creation. Inakala ng First Academy na panalo na agad sila, nagumpisa ang labanan at sabay-sabay nagcast ng mahahabang incantation ang mga estudyante ng First Academy, pero dahil sa tagal, natalo sila agad-agad ng 5 estudyanteng gumagamit ng wordless magic. Palihim na nanonood ang hari mula sa itaas, at agad niyang pinaaresto ang headmaster ng First Academy dahil sa pagtataksil, dahil patuloy pa rin itong nagpapaprakti ng incanted magic sa kabila ng utos na lumipat na sa wordless magic. Sa pagkawala ng hadlang, iniutos ng hari na tulungan ng First Academy students ang Second Academy at sabay na mag-aral ng wordless magic. Naging maayos ang transisyon, at masaya pang nakipagtulungan ang mga estudyante ng First Academy. Tila ba matagal na rin pala nilang kinaiinisan ang sarili nilang headmaster. Habang abala ang mga estudyante sa pagmimina ng mithril ores sa dungeon, isinama ni Matias ang grupo nila kasama si Iris upang pumunta sa mas malalalim na bahagi ng dungeon para maghanap ng halimaw na maaaring magbigay ng Magi Stone na may diameter na 60 cm na siyang magiging core ng barrier. Ginamit din niya ang expedition na ito para subukan kung kaya ni Iris na mag-adjust sa kanyang bagong katawan at maging epektibo sa party. Para makasagupan ng malakas na halimaw, gumamit si Matias ng isang Magus Stone at pinasok niya ng mahika. Inutusan niya si Iris na dahan-daang magpasok ng magic sa bato, pero iba pala ang interpretasyon ni Iris sa salitang dahan-dahan, kaya't ang nangyari ay nakasummon sila ng isang dragon na mas malakas pa sa inaasahan ni Matias. Habang ginugulo at minumura ni Iris ang dragon gamit ang Dragon Speak at paminsan-minsang suntok, si Matias naman ay lihim na naglalagay ng multiple casting circles sa paligid ng dragon. Nang handa na si Matias, inutusan niya si Iris na asarin ang dragon para gamitin nito ang Dragon's Breath. Epektibo ang pang-aasar ni Iris kaya't gumamit nga ng Dragon's Breath ang halimaw. Habang tinatakasan ito ni Iris, inactivate ni Matias ang mga casting circles na inilatag niya kanina. Ang spell na lumabas mula rito ay sobrang lakas at binaliktad ang direksyon ng Dragon's Breath pabalik sa dragon mismo. Tinamaan ng sarili niyang atake ang dragon at tuluyang natupok hanggang sa maging abo. Dinala ni Iris ang malaking Magus Stone, at dito nakumpirma ni Matias na karapat-dapat siyang maging parte ng kanilang grupo.
Sinimulan niya itong sanayin para masanay sa kanyang human body, kabilang na ang paggalaw sa hindi pantay na lupa habang pinoprotektahan ng isang shell mula sa mga arrow ni Alma. Samantala, si Luri naman ay pina-level up niya sa pamamagitan ng paggawa ng bagong kagamitan, upang sa huli ay makagawa siya ng isang mahusay na espada para kay Matias. Matapos matutunan ni Luri kung paano maglagay ng multiple enchantments sa isang sandata, gumawa siya ng bagong kagamitan para sa bawat miyembro ng grupo, mga armas na kayang durugin ang bato. Mukhang lahat ay ayon sa plano ni Matias, mabilis ang progreso ng kanyang party, parami ng parami ang gumagamit ng wordless magic, at malapit ng buuin ang barrier na magpoprotekta sa kaharian laban sa mga demon. Kapag natapos na ang lahat, balak ni Matias na lisanin ang syudad para tuparin ang sarili niyang misyon. Dumating na ang araw ng paggawa ng barrier, at naramdaman ni Matias ang isang napakalakas na magical presence sa itaas ng Second Academy. Napagtanto niyang plano ng mga demon na atakihin ang paaralan gamit ang isang teleportation technique na tinatawag na Magod, bago pa man ma-activate ang barrier. Dahil abala si Matias sa pagcast ng barrier, hiniling niya kina Alma at Luri na bumili muna ng oras para sa kanya. Gaya ng inaasahan, lumabas ang isang demon mula sa portal at agad gumamit ng malakas na fire spell para umatake sa mga estudyante. Gumawa ng magical shield ang mga estudyante para ipagtanggol ang kanilang sarili habang sinusubukan ni Luri na mag-conjure ng casting circle. Sunod-sunod ang pagkabigo niya hanggang sa huling Magus Stone na lang ang natira sa kanya. Ngunit nang makita niyang ginagawa ng lahat ng kaklase niya ang makakaya upang ipagtanggol siya habang hindi pa siya tapos sa enchantment, napuno siya ng inspirasyon. Sa wakas, matagumpay niyang nakraft ang magical arrow na gusto niya. Pinakawalan ito ni Alma at tumama diretso sa dibdib ng demon. Sa sandaling kahinaan ng kalaban, ginamit ng mga estudyante ang sariling spell ng demon laban dito at tuluyan itong natalo. Pero dumami pa ang mga demon na lumalabas mula sa portal, at tila wala ng pag-asa para sa mga tao. Ngunit biglang dumating si Matias matapos ang mga paghahanda para sa barrier, at mag-isa niyang nilipol ang lahat ng demons, habang nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng estudyante. Matapos mapuksa ang kalaban, inactivate ni Matias ang barrier sa pamamagitan ng paglalagay ng huling Magus Stone sa tamang lugar. Isang magandang, iridescent dome ang bumalat sa buong kaharian, nagsisilbing depensa laban sa lahat ng panganib mula sa mga demon. Pero hindi pa tapos ang tungkulin ng grupo. Naalala niyo pa ba ang Dragon Vein Pillar? Dumating na rin sa wakas ang mga halimaw na nasummon nito malapit sa kaharian, at kailangan silang talunin ng mga estudyante bago pa man makapinsala sa mga kalapit na baryo. Tagumpay na nahandle ng mga estudyante ang unang wave ng demons, ngunit ang second wave ay mas malalakas kaya't ang party ni Matias na ang kumilos para wakasan ang mga ito. Ang huling hamon ay isang halimaw na tinatawag na Void Eater, isang uri ng monster na lumalakas sa pagkain ng ibang halimaw. Pero para kay Matias, hindi ito ganoon kahirap, lalo pat sadyang pinakain niya ito ng Magus Stones para mas lumaki, nang sa gayon ay mas maganda ang resources na makukuha nila pagkatapos itong patayin. At gaya ng inaasahan, pinatay ito ni Matias gamit lang ang ilang slash mula sa kanyang enchanted sword, at pinutol ang ulo nito. Ngayong wala nang agarang banta sa kaharian, nagpahayag si Matias ng kagustuhang umalis sa academy upang maghanap pa ng ibang Dragon Vein Pillars. Inalok siya ng headmaster na manatili pa rin sa student records bilang isang special scholarship student, para kung sakaling mangailangan siya ng tulong mula sa school, ay makakatanggap siya ng suporta. Ipinagkaloob din ng parehong scholarship sa mga kasamahan niyang sina Alma, Luri, at Iris, matapos silang magpasya na samahan si Matias sa kanyang pakikipagsapalaran. Nagpaalam sa kanila ang mga estudyante ng academy, at tuluyan ng lumisan ng grupo sa kanilang panibagong adventure. Masaya ang mga babae dahil ito ang unang beses nilang lalabas ng capital. Ang unang destinasyon nila ay ang Melia Dungeon City, isang syudad na itinayo mismo sa ibabaw ng dungeon. Gulat na gulat si Matias nang malaman ito, dahil noong panahon niya ay imposible at delikado ang ganoong ideya. May pangamba siya sa kaligtasan ng lungsod. Habang tinatalakay nila ang ruta, sinabi ni Alma at Luri na aabutin sila ng ilang araw papunta sa Adventurer City, ngunit sabi ni Matias at Iris, mas mapapabilis ito kung daraan sila sa gubat.
Kinabahan si Luri at binanggit na ang gubat ay isang monster den, kung saan naninirahan ang mga malalakas at matatalinong halimaw. Pero imbes na matakot, mas lalo lang na-curious si Matias. Pagpasok nila sa Bleak Forest, laking gulat nila na wala man lang halimaw sa paligid. Kaya't nagdesisyon silang magpahinga at mag-lunch break, pero iminungkahi ni Matias na samantalahin ang pagkakataon para makakain ng fresh meat, kaya't siya'y umalis upang manghuli. Habang nasa malayo na siya sa mga babae, naramdaman niyang may presensya ng maraming halimaw sa gubat, pero kakaiba, dahil para bang may naguutos sa mga ito at maayos ang kanilang galaw. Napagtanto niya na ang intelligent monster ay nasa likuran niya, at malapit na siyang salakayin. Biglang umatake ang isang Jobmon monster, ngunit mabilis niya itong napatay at dinala pabalik sa mga babae. Takot na takot ang mga ito sa hitsura ng halimaw, pero sinabi ni Matias na hindi ito sapat na malakas o matalino para maging banta sa kanya. Pagkatapos, inilabas niya mula sa storage ang isang dambuhalang wild boar na nahuli rin niya, at masayang inanunsyong iyon ang magiging hapunan nila. Gamit ang kanyang kakayahan, ginamit ni Luri ang mahika upang mag-refine ng iron mula sa lupa at gawin itong matulis na gamit. Samantala, si Alma ay pumunta upang kumuha ng mga herbs para sa pampalasa, habang si Iris naman ang naghahanda ng panggatong sa pamamagitan ng pagputol ng kahoy. Habang nagluluto, nagkamali si Alma sa paghawak ng mga herbs at nagdulot ito ng maliit na pagsabog, at kalaunan ay nakagawa siya ng sabaw na parang galing sa tubig sa imburnal, na hindi kayang tunawin ni Iris. Buti na lang at malasa ang wild boar meat, kaya pagkatapos nilang mapuno ang tiyan, muli silang naglakad patungong Melia City. Wala nang halimaw na lumapit sa kanila dahil napatay na nila ang boss ng gubat. Pagsapit ng gabi, narating na nila ang Dungeon City, at agad nilang napansin na ito ay madilim at halos walang katao-tao. Habang naglalakad, may isang magical lamppost sa tabi nila na biglang umilo, ngunit naglalabas ito ng kakaibang magic signature. Napansin ni Matias na ang poste ay hindi pinapagana ng Magist Stone, kundi direkta mula sa Dragon Vein, na hindi naman talaga advanced na teknolohiya. Bigla silang binalaan ng isang fruit vendor na lumayo sa poste, dahil madalas daw itong sumabog at nakapatay na ng ilang tao sa lungsod. At gaya ng babala, biglang sumabog ang poste sa harap nila, pero agad silang nakaiwas. Dahil dito, nagalit si Luri at pinagalitan ang vendor kung bakit pinayagang gamitin ang napakadelikadong bagay, pero sinabihan siya ng lalaki na manahimik dahil utos daw iyon ng mismong lord ng lungsod. Ipinaliwanag ng vendor na dati silang gumagamit ng Magist Stones, pero ipinagbawal ito ng kasalukuyang lord, dahil ito raw ang pinaka-importanteng export product ng syudad. Nagtanong si Matias kung ang lord din ba ang may kagagawan kung bakit bleak at patay ang lungsod, at nalaman niyang pinapunta ng lord ang karamihan ng adventurers sa 10th floor ng dungeon upang labanan ng isang malakas na halimaw, kaya halos walang tao ang lungsod. Napailing si Matias at sinabing mukhang incompetent dog ang lord at ang mga desisyon nito ay nakakasama sa syudad. Kaya't napagdesisyonan niyang ang unang hakbang nila ay pumunta sa guild. Pagdating nila, may nakapaskil na anunsyo na lahat ng gustong pumasok sa dungeon ay kailangang kumuha ng permit. Ngunit nang humingi sila ng permit sa receptionist, pinayuhan silang huwag na lang ituloy. Ayon dito, ang mga permit ay personal na pinapamahagi ng Lord, at ang sino mang makakakuha ng permit ay automatikong magiging parang alipin ng Lord, na kailangang sumunod sa kahit gaano pa ito kakaibang misyon, anumang oras na gustuhin ng Lord. Ipinaliwanag din ng receptionist na ang mga misyon ay madalas delikado at walang kwenta, at palaging may nasasawi. Ngunit hindi natinag ang grupo ni Matias, sa kabila ng babala ng receptionist at pangungutya ng ilang sugatang adventurers, matatag pa rin silang humiling ng permits. Bago pa man sila makapagsimula ng application process, biglang pumasok ang isang babaeng mukhang balisa, humihingi ng tulong at nagtanong kung may marunong ba ng healing magic, dahil maraming adventurers ang bumalik na matinding sugatan. Walang pag-aalinlangan na nagboluntaryo si Matias na tumulong. Pumunta siya agad sa medical station at nakita niyang maraming malubhang sugatang adventurer na walang maayos na pasilidad o healer na tutulong sa kanila. Galit na galit siya at tinanong kung bakit sa isang adventurer city ay wala ni isang healer. Doon niya nalaman na pinalayas ng kasalukuyang lord ng lungsod ang karamihan sa mga healer, dahil para sa kanya ay pag-aaksaya lang ng pera ang mga ito.
Determinado si Matias na iligtas ang lahat, ginamit niya ang kanyang abilidad upang i-analyze ang magic energy ng bawat isa para matukoy kung gaano kalubha ang mga sugat nila. Naglagay siya ng mga tabletang may numero sa tabi ng bawat pasyente, nakaayos ayon sa pinakamalubha hanggang sa pinakamagaan. Balak niyang gamutin ang bawat isa sa ganoong ayos, kasama ang tulong ng kanyang mga kasama. Pero sinubukan siyang paalisin ng mga medics dahil ayaw nilang ilagay sa panganib ang buhay ng mga adventurer sa kamay ng isang bata na may crest of failure. Ngunit agad niyang pinatahimik ang mga ito nang magamot niya ang pinakamalubhang sugatan gamit lang ang sariling healing magic. Sa pagkabilib ng lahat, hinikayat niya ang mga medics na makipagtulungan sa kanya para iligtas ang lahat ng adventurer. Dahil sa pagsasama-sama ng kanilang lakas, nagawa nilang gamutin ang bawat sugatang adventurer. Pagkatapos ng buong gabing walang tigil na pagcast ng healing spells, bagsak sa pagod si Matias, pero masaya siya na walang namatay. Tinanong siya ng main medic kung isa ba siyang sikat na healer, pero itinanggi niya ito, at sinabing hindi niya kakayanin ang lahat kung wala ang tulong ng bawat isa. Nagpasalamat ang medic at tinanong ni Matias tungkol sa dating lord at kung paano napalitan ito ng kasalukuyang pinuno. May narinig na raw siyang kwento na maayos at disenteng pinuno ang dating lord, kaya gusto niyang malaman kung bakit bigla itong napalitan ng isang incompetent fool. Ikinwento ng medic na namatay ng biglaan sa pagtulog ang dating lord, at walang nakakaalam ng eksaktong dahilan ng pagkamatay. Sa hinala ni Matias, mga demon ang may kagagawa ng pagkamatay ng dating lord, at isa sa kanila ang pumalit sa pwesto. Naniniwala rin siyang ang pagbuo ng syudad sa ibabaw ng delikadong dungeon ay bahagi rin ng plano ng mga demon mula pa sa simula. Dahil dito, napagpasyahan niyang alamin kung ano pa ang plano ng mga ito. Matapos silang makapagpahinga sa inuupahang kwarto, nagsulat si Matias ng liham para sa headmaster, na ipapadala patungo sa hari. Ngunit ang nilalaman ng liham na binasa ni na Alma at Luri ay tungkol lamang sa mga homework nila, isang panlinlang lamang. Ang totoong mensahe ay itinago ni Matias sa isang espesyal na kahon na may false bottom at pinoprotektahan ng magical concealment, kung saan nakasaad ang buong katotohanan tungkol sa nangyayari sa Melia. Hinala niya, iniinspeksyon ang mga sulat mula sa Melia bago ito makalabas, kaya wala pang balita ang kapital tungkol sa mapanirang pamamalakad sa syudad. Iminungkahi ni Alma na mas mabilis kung pupunta na lang sila mismo sa kapital para makausap ang hari, pero para kay Matias, mas mahalagang alamin muna ang totoong nangyayari sa dungeon, lalo na't hawak na nila ang mga permit at gusto niyang makita mismo ang halimaw na nanakit sa napakaraming adventurer. Nang gabing iyon, lahat sila ay pumasok na sa kanilang kama, habang sina Iris at Alma ay mahimbing ang tulog, sina Matias at Luri ay pareho namang hindi makatulog sa hiya, iniisip ang awkwardness ng pagsasalo ng kwarto. Lalo pa silang nabigla nang bigla silang binulabog ni na Iris at Alma na nagsalita pa habang natutulog. Kinaumagahan, tila ayos lang si Matias, pero si Luri ay halatang kulang sa tulog. Pumasok ang grupo sa dungeon para sa isang quick survey, at una nilang nakita ay isang malaking bakal na gate. Sabi ni Matias, mukhang matibay lang ito pero madali lang daw itong tibagin ng isang malakas na halimaw. Ipinakita ni Iris ang kanyang lakas at binuksan ang gate gamit lang ang sarili niyang puwersa. Sa pagpasok nila, bumalik silang dala ang bungo ng halimaw na napatay ni na Alma, Luri, at Iris gamit ang dragon breath ni Iris. Nang makita ito ng receptionist sa guild, halos mawalan siya ng ulirat dahil ito raw ang halimaw na pumatay at sumugat sa napakaraming adventurers. Sinabi niyang makukuha lang nila ang reward kapag na-verify ng Lord, kaya gumawa siya ng sulat na nag-uulat sa pagkakapatay ng halimaw. Sa ulat, sinabi niyang, super lakas, ng mga babae habang si Matias ay simpleng healer lang na hindi lumalahok sa laban. Sinilip ni Matias ang ulat pero pinabayaan na lang niyang ipadala ito, isa itong taktika. Ibinenta ng grupo ang iba pang napatay nilang halimaw para makakain ng maayos. Samantala, natanggap ng Lord ang report at nagplano siyang harapin ang grupo na pumatay sa malakas na halimaw. Habang nagde-dinner ang party, pinuri ni Matias ang mga babae dahil sa lakas at teamwork nilang umuunlad. Pero napansin niyang may mga taong nakamasid sa kanila sa kainan, at kahit paglabas nila, sinusundan pa rin sila ng mga ito. Napagtanto ni Matias na ipinadala ng Lord ang mga tauhang ito matapos silang gumalaw.
Binago niya ang ruta at ginamit ang telepathy spell para sabihan sina Alma, Luri, at Iris na sinusundan sila. Tinago nila ang presensya nila para subukan ang layunin ng mga goons, at kalaunan ay lumitaw sila sa likod ng mga ito, nagkukunwaring nawawalang adventurer na nagtatanong kung nasaan ang kanilang tinutuluyang inn. Nagkamali ang mga goons nang ibigay agad ang direksyon kahit hindi man lang nagtatanong ng pangalan ng inn, dito napatunayang tinitiktikan nga sila. Dahil sa busted na ang kanilang cover, hinuli nila si Matias bilang hostage, at sinabing kung hindi susunod ang party ay papatayin nila ang pinakamahinang miyembro ng grupo. Umakto si Matias na parang takot at helpless, kaya naniwala ang mga goons na healer lang siya at mahina. Nagtawanan sila at sinabing magiging alipin ng Lord ang buong grupo o kaya'y mamamatay. Pero inutusan ni Matias si Iris na talunin silang lahat ng walang armas. Sa lakas ng loob, lumapit si Iris nang walang dalang sandata. Inatake siya ng isa gamit ang metal club, pero nasira ang sandata nang harangin ito ni Iris gamit ang kanyang kamay. Sunod-sunod niyang binugbog ang mga goons, isa-isa silang nawalan ng malay. Nang makalaya na si Matias, naglagay siya ng tracking at demon detection spell sa mga ito upang subukan ang hinala niya tungkol sa Lord ng Lungsod. Kinabukasan, nakatanggap ng balita si Matias mula sa sugo ng hari at agad niyang sinabi sa kanyang grupo na kailangan nilang umalis kaagad. Pumunta sila sa isang partikular na lugar sa loob ng dungeon kung saan dapat nila tagpuin ang messenger. Tanging si Matias lang ang nakakaramdam ng presensya ng sugo at siya lang ang makakatawag dito palabas. Ipinakilala ng messenger ang sarili niya bilang Ik, at sinabi niyang iniutos sa kanya na itago ang kanyang presensya hanggang sa siya mismo ay matagpuan ni Matias. Ayon kay Ik, dala niya ang mensahe mula sa hari tungkol sa mga nangyayari sa Melia City. Inilabas niya ang sulat at binasa ang utos ng hari na dakpin ang kasalukuyang Lord ng Melia, at binigyan si Matias ng kapangyarihang gawin ito sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Lubos ang pasasalamat ni Matias sa utos na ito at agad niyang plinano ang pag-aresto sa Lord. Dahil sa tracking spells na inilagay niya, agad niyang natukoy ang kinaroroonan ng Lord sa isang bahay na nakatago sa labas ng lungsod. Alam ni Ik na mahigpit ang seguridad sa bahay ng Lord at gustong tumawag ng mga night reinforcement, pero sinabi ni Matias na sapat na ang lakas ng kanyang grupo para tapusin ang misyon. Pagdating ng 5 sa harap ng bahay, napansin nilang kakaiba ang katahimikan doon, sarado ang gate sa gitna ng araw at walang bantay sa labas. Gumamit si Matias ng search spell at natuklasan niyang maraming tauhan ng Lord ang nag-aabang sa loob ng bahay. Naisip niya na posibleng nalaman ng Lord ang plano nilang hulihin siya, kaya't naghanda ito at pinalakas ang depensa. Sa opinyon ni Ik, masyado nang delikado ang sitwasyon at iminungkahi niyang umatras muna sila. Ngunit sagot ni Matias, tutuloy sila at babangga sa harapan mismo ng kalaban. Tuluyan silang pumasok sa main door ng bahay at sinalubong agad ng mga goons, na inakalang nabitag na ang grupo. Masyado nilang minaliit ang 5, kaya't agad silang umatake gamit ang maraming sabayang magic spells. Pero pinrotektahan ni Luri ang lahat gamit ang isang magical shield, at pinuri siya ni Matias dahil sa bilis ng kanyang casting speed. Matapos noon, si Matias naman ang kumilos at pinatumba ang lahat ng goons gamit lang isang spell. Akala ni Ik ay nasa ikalawang palapag ang Lord, pero sinabi ni Matias na naramdaman na niya ang magic signature ng Lord mula sa basement ng bahay. Sinabi ni Luri na wala sa blueprint ng gusali ang anumang banggit tungkol sa basement, at sagot ni Matias, malamang ay lihim ito. Agad niyang natagpuan ang secret entrance sa likod ng isang painting at biglang lumitaw ang hagdan pababa ng basement. Habang bumababa ang grupo, ang Lord naman ay nasa kanyang lihim na silid, nagtataka kung bakit sobrang tahimik sa labas. Sabi ng kanyang assistant, malamang ay natalo na ang kanyang mga tauhan. Pero hindi makapaniwala ang Lord na kaya silang talunin ng ganoon kabilis. Gayunpaman, nagpasya siyang mag-ingat at gumamit ng secret passage palabas. Ngunit dumating na si Matias sa mismong opisina niya at sinabing hindi na siya makakaalis sa lihim na lagusan. Hindi siya nakilala ng Lord at tinanong kung kaninong anak siya, pero nang tanungin siya ni Matias kung siya nga ba ang nagpadala ng mga tauhan upang patayin siya kahit hindi man lang niya kilala ang mukha nito, napilitan na siyang tumayo. Tinawag ni Matias ang kanyang mga kasama, at inakala ng Lord na ito na ang kanyang pagkakataon.
Sinabi niyang isang pagkakamali para sa isang healer na lumayo sa proteksyon ng kanyang mga bantay, at agad niyang inutusan ang mga goons na salakayin si Matias. Nagdagsaan ang mga kalaban mula sa iba't ibang bahagi ng kwarto, ngunit sa isang simpleng galaw lang, pinatumba ni Matias ang lahat. Nanlaki ang mata ng Lord nang mapagtantong hindi pala simpleng healer si Matias. Lumapit si Ik at ipinakita ang utos ng hari para arestuhin siya. Tumanggi ang Lord at sinabing hindi siya magpapahuli sa isang bata lang, at nagbabala na kung may masamang mangyari sa kanya, magkakagulo ang buong Melia City. Ngunit agad siyang pinatumba ni Matias sa isang pitik lang, at sinabing si Ik na ang baalang mag-imbestiga sa walang kwentang Lord. Inutusan niya si Ik na bumalik agad sa kapital habang siya naman ay mananatili upang imbestigahan ang mas malalalim pang bagay. Gusto niyang malaman kung paano nalaman ng Lord ang plano nilang sorpresang pag-aresto. Sa pag-inspeksyon ng silid, nakita niya ang nasunog na bahagi ng isang sulat sa Furry Place. Binasa ito ni Matias at napagtanto niyang may binabanggit ito tungkol sa pag-aresto sa Lord at ang pagpapadala ng sugo ng hari. Gumamit siya ng spell upang i-analyze ito at nakakita ng manipis na bakas ng mahika, sapat para masabi niyang may demon na sangkot. Hinala ni Matias, kinokontrol ng mga demon ang Lord upang gawin ang mga plano nila. Tinanong ni Luri kung Magus Stones ba ang habol nila, ngunit sagot ni Matias, malamang ay ang Dragon Vein ng Dungeon City ang totoong target nila, na mas malaki pa kaysa sa nasa capital. Kung makakagamit ng tamang enchantment spell ang mga demon sa Dragon Vein na iyon, maaari silang magdulot ng malawakang sakuna sa buong mundo. Napuno ng takot ang lahat sa narinig, at agad nagsabing babalik na siya sa capital, pero pinigilan siya ni Luri at pinaalalahanan ang lahat na mag-ingat sa paligid. Bigla na lang yumanig ang lupa, isang lindol, at natuklasan ni Matias na ito ay dulot ng pangungutya ng mga demon sa Dragon Vein. Sa labas ng syudad, isang grupo ng halimaw ang nagsimulang lumitaw, at agad itong naramdaman ni Matias at ng kanyang mga kasama. Doon niya naisip, ito marahil ang tinutukoy ng Lord nang sabihin nitong may mangyayaring masama kung sakaling mapahamak siya. Pero para kay Matias, wala nang saysay yun ngayon, ang mahalaga ay pigilin ang sakunang paparating. Nagpasya si Matias na ilayo ang mga demon sa Dragon Vein, dahil may natitira pang 2 oras bago makarating sa syudad ang buong hukbo ng halimaw, kaya't plano niyang tapusin muna ang problema sa mga demon bago pa ito mangyari. Pumasok sila sa dungeon upang ma-access ang Dragon Vein at laking gulat nila nang makitang wala ni isang bakas ng demon sa lugar. Hinala ni Matias ay lumipat na ang mga ito sa mas malalim na palapag, kaya't nagsimula siyang maghanap ng mga bitag. Kalaunan, inutusan niya si Iris na sirain ang mahinang bahagi ng pader, at sa isang iglap, nabuksan ni Iris ang daan papunta sa mismong Dragon Vein. Nakaramdam si Luri ng demonic energy na bumabalot sa paligid ng Dragon Vein, at ayon kay Matias, matagal na itong pinaplano ng mga demon at ngayon ay nilalapatan na lang ng finishing touches. Iminungkahi ni Matias na hatiin ang kanilang puwersa sa dalawa, ang grupo ng mga babae ang mag-aayos sa Dragon Vein, habang siya naman ang haharap sa mga demon sa mas malalim na palapag. Nagpanik si Luri dahil hindi siya sigurado kung kakayanin niya ito nang wala si Matias, pero pinanindigan ni Matias ang tiwala niya sa kanya, at pinalakas pa lalo ng kanyang mga kasama ang loob niya. Bago umalis, gumawa si Matias ng communication magic circle sa ibabaw ng Dragon Vein para manatili silang konektado habang nagtatrabaho. Habang kinakalaban ni Matias ang mga halimaw sa ibabang palapag, tuloy-tuloy ang kanilang komunikasyon ni Luri, na matagumpay na natukoy ang abnormal na agos ng magic at kasalukuyang pinapakalma ito. Pinayuhan siya ni Matias na dahan-dahan lang, dahil isang maling galaw ay maaaring sumabog ang buong lungsod. Matapos mapuksa ang mga halimaw sa harap niya, naramdaman ni Matias na malapit na siya sa tinatagong kampo ng mga demon. Pagpasok niya sa isang malaking bukas na lugar, nakita niya ang isang demon na ginagamit ang mahika upang kontrolin ang Dragon Vein. Nararamdaman ng demon ang kanyang presensya kahit nakatago siya, kaya't tinawag siya nito palabas. Hinarap ni Matias ang demon at napansin niya ang kakaibang fluctuation sa magic nito, kaya't napag-alaman niyang gumagamit ito ng communication magic. Pinakialaman ni Matias ang mismong stream ng komunikasyon ng demon, at narinig niya ang boses ng Master Demon, na kasalukuyang pinag-uusapan siya. Ayon sa Master, pinaghihinalaan niyang may kasama si Matias na nag-aayos sa Dragon Vein,
kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na patayin silang dalawa agad, at pinayuhang mag-ingat dahil hindi sila basta-basta. Na-curious si Matias sa talino ng Master Demon at inaasam niyang makaharap ito sa isang seryosong laban. Agad niyang in-enchant ang kanyang espada at umatake, pero nasalag ito ng demon gamit ang isang exploding barrier. Napilitan siyang umatras para makaiwas sa pagsabog, habang sinimulang asarin siya ng demon, sinasabing wala siyang silbi sa harap ng ganoong klase ng barrier. Pati ang Master Demon ay nagbigay ng utos na tapusin agad ang laban bago pa makahanap ng paraan si Matias para basagin ito. Sigurado si Matias na ang exploding barrier ay eksaktong disenyo para talunin siya, at ang demon na ito ang pinakamalakas na nakalaban niya sa kasalukuyang buhay na ito. Sa pamamagitan ng communication spell, agad niyang sinabihan si Luri na activate ang Magic Circles number 14 at 17. Patuloy sa pang-aasar ang demon, sabay sabing handa na ang lahat para sa tiyak na pagkatalo ni Matias. Muling umatake si Matias, pero bago siya makalapit ay pinasabugan siya ng Magic Blast ng demon. Akala ng demon na tinamaan niya si Matias, pero sa gulat niya ay biglang lumitaw si Matias sa likod niya at umatake. Mabuti na lang at agad siyang nag-warning sa sarili kaya na-counter niya ang atake. Ayon sa demon, isang tama lang ng kanyang magic ay kayang pumatay ng tao, pero sagot ni Matias, hindi naman niya siya matatamaan. Patuloy na nagbibigay ng tagubilin ang Master Demon sa kanyang tauhan kung paano harapin ang isang may crest of failure, at sinunod naman ito ng demon, gumamit siya ng sunod-sunod na ranged magic attacks upang pigilan si Matias na makalapit o makatakas. Gumamit si Matias ng barrier para ipagtanggol ang sarili, habang kinokontak si Luri at sinabing ihanda na ang mga spell na inutos niyang i-cast dahil baka kailanganin na niya ito anumang sandali. Napapansin ng naiinis ang demon, at humingi ito ng tagubilin sa master niya kung ano ang susunod na dapat gawin. Inutusan siya ng master na ituloy ang stage 2 ng plano at iliga si Matias papunta sa bitag. Pero ito pala talaga ang hinihintay ni Matias, agad siyang sumugod habang tumatakas ang demon at nagpapasabog ng magic blasts. Sinigawan ni Matias si Luri na i-cast ang spell number 14, na siyang nag-deactivate sa lahat ng trap na inihanda ng demon. Nataranta ang demon at sinubukang makipag-ugnayan muli sa kanyang master, pero saka naman necast ni Luri ang spell number 17, na putol sa komunikasyon. Tinukso siya ni Matias habang ang demon ay nagtitiwala pa rin sa kanyang exploding barrier. Tinira ni Matias ng magic attack ang barrier pero pinatalsik lang nito ang spell, natuwa pa ang demon. Pero hindi tumigil si Matias at sunod-sunod siyang nagpakawala ng magic bullets, habang nagtatawa ang demon at tiwalang walang makakabasag sa defense niya. Bigla na lang sinaksak ni Matias ang barrier gamit ang kanyang espada, natuklasan kasi niya ang cooldown sa pagitan ng pag-activate ng explosion ng barrier. Gamit ang maikling sandaling iyon, nabasag niya ito. Agad tumakas ang demon habang tinatawag siyang monster, pero muling nakipag-ugnayan ang Master Demon. Nag-aalala ang demon at sinabi na baka si Matias ay talagang ang reincarnation ni Gaius, pero tinanggi ito ng master at sinabing kung totoo iyon, matagal na siyang patay. Napagtanto ni Matias na kung kilala siya ng demon boss mula sa nakaraan niyang buhay, ibig sabihin ay napakatanda at sobrang delikado nito. Inutusan ng master ang demon na gamitin ang kanyang ultimate technique, Disfortune, isang spell kung saan ini-overload niya ang sarili ng magic at agad na nag-buff. Sunod-sunod siyang umatake, pero madaling iniwasan ni Matias ang lahat, at sa isang counter-attack, ibinagsak niya ang demon sa lupa. Pina-charge niya ang kanyang espada at inilunsad ang isang aerial slash, tinamaan ang demon sa braso, at sa kanya ito tuluyang pinugutan ng ulo sa susunod na atake. Kaagad niyang tinawagan si Luri at ang iba para sabihing tapos na ang laban, at nagalak ang buong grupo. Nawalan ng saysay ang buong monster horde na paparating sa Dungeon City nang ma-restore ni Luri ang Dragon Vein, habang sina Alma at Iris ang nagprotekta sa kanya mula sa mga halimaw. Ngunit isa na lang ang natitirang target, ang Master Demon na nagbibigay ng mga utos. Tinangka ni Matias na i-track ito, pero biglang nagsalita ang Demon Master sa kanya at sinabing hindi niya ito matutunton. Gulat si Matias nang matuklasang nakapasok din pala ang Master sa communication channel niya kay Luri. Nalaman niyang nagmumula ang signal mula sa isang border town na ilang milya ang layo, ngunit ito ay isang decoy lang. Inamin ni Matias na wala siyang konkretong paraan para mahanap ang demon,
pero sigurado siyang magkakaharap din sila sa tamang panahon. Sinabi naman ng demon na wala siyang balak labanan si Matias sa ngayon, at kung gusto niya ng sagupaan, hanapin muna niya ito. Sa huling sulyap, ang Master Demon ay nakasil sa isang napakalaking Magus Stone sa isang madilim na lugar, at bigla na lang niyang pinutol ang koneksyon. Napahanga si Matias sa demon at napagtanto niyang ang susunod na laban nila ay magiging mas matindi pa sa lahat ng naranasan ng kanyang grupo. Nang makapahinga na sila, ipinaliwanag ni Matias na simula ngayon, hahanapin na nila ang pinuno ng mga demon, na nagtago gamit ang relay device at decoy signal. Ngunit, salamat sa communication spell, may bakas siya ng magic energy ng tunay na caster, at doon sila magsisimula. Na-record ni Matias ang trace ng magic sa Magwan, bagay na ikinagulat ni Alma dahil bihira ang makakagawa noon. Ipinaliwanag ni Matias na may isang ancient device na kayang basahin ang Magus Stone at tukuyin ang lokasyon ng caster gamit ang magic signature nito. Hindi alam ni Luri na may ganitong klaseng kagamitan, kaya tanong niya kung paano ito alam ni Matias. Medyo nabigla si Matias at umiwas sa direktang sagot, pero kalaunay inamin niya na siya mismo ang gumawa ng device na ito noong nakaraan niyang buhay. Ipinakita niya ang mapa at sinabing ang device ay kasalukuyang nasa teritoryo ng Rinya Alliance, sa labas ng hangganan ng kaharian. Napagdesisyonan niyang pinakamadaling paraan para makatawid ng border ay sa tulong ng hari, kaya bumalik sila sa kabisera. Pagdating nila sa Second Academy, laking gulat nila nang makitang sira-sira na ito. Habang nag-iikot sila, napansin nilang ang buong campus ay kasalukuyang isinasaayos at ginagawang parang fortress na hindi kayang pasukin kahit ng mga demonyo. Dumating si Headmaster Edward at ipinaliwanag na pansamantalang ginaganap sa First Academy ang mga klase, at nagtutulungan ang parehong paaralan sa konstruksyon. Sa pansamantalang opisina ng Headmaster, ibinalita ni Matias na may isa pang demon na nasa likod ng mga kaganapan sa Dungeon City at kailangan nilang tumawid ng border papuntang Rinya Alliance upang matagpuan ito. Tinanong ni Matias kung susuportahan sila ng hari, at sinagot ng Headmaster na ipaabot niya ito sa kanyang kamahalan, at hihilingin ang tulong ng guild ng Rinya para sa mas maayos na proseso. Habang hinihintay ang permiso, tumulong muna sila sa konstruksyon. Nagbigay si Matias ng mga ideya para gawing mas matibay ang gusali, habang si Luri ay nagtuturo ng tamang paraan ng pag-enchant sa mga construction materials. Samantala, si Iris naman ay nagtangkang tumulong sa pagbubuhat ng bakal pero dahil sa kanyang pagiging clumsy, mas maraming damage ang nagawa niya kaysa tulong. Makalipas ang ilang araw, natanggap nila ang written permit at rekomendasyon mula sa hari, at nagsimula na silang maglakbay patungo sa Rinya Alliance. Excited ang mga babae dahil unang beses nilang lalabas ng kaharian, kaya curious sila kung anong klaseng lugar ang Rinya. Dahil sa sulat ng hari, madali lang silang nakatawid sa checkpoints at agad nilang narating ang destinasyon. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang pagsubok, ang lugar kung saan matatagpuan ang ancient device ay restricted area, dahil napakalakas ng magic signature nito at maaaring magdulot ng calamity kung mali ang paggamit. Ayon sa impormasyon ng Headmaster, tanging A-rank adventurers mula sa guild ng Rinya ang may pahintulot na pumasok sa lugar na iyon. Kaya't desidido si Matias na maging A-rank adventurers sila agad-agad. Nagtaka ang mga babae kung bakit kailangan pa nilang sumunod sa mga patakaran ng guild kahit may pahintulot na sila mula sa hari, pero gusto ni Matias na mag-ingat. Gayunpaman, kung masyadong tatagal ang proseso para maging A-rank, plano niyang paikutin ang sitwasyon, ipapagamit niya kay Iris ang anyong dragon nito para lumipad sa ibabaw ng lungsod at lumikha ng gulo, para makalusot sila papunta sa restricted zone. Pagdating nila sa guild ng Rinya, sinalubong sila ng branch head na inaasahan na ang pagdating nila base sa mensahe ng hari. Narinig na raw niya ang husay ng grupo ni Matias, at alam din niyang nais nilang makapasok sa bawal na lugar. Ipinaliwanag ng branch head na karaniwang nagsisimula ang mga adventurer sa pinakamababang ranggo, pero gagawa siya ng exception at papayagan silang agad na kumuha ng A-rank test. Ayon sa kanya, kailangang pumasa lahat ng miyembro sa test, na isang mock battle laban sa isang proctor, bago sila bigyan ng pahintulot. Bigla namang dumating si Giles, isang S-rank adventurer ng Rinya na kilala sa buong rehiyon, at nag-volunteer siya na maging proctor ng exam. Sinabi ng branch head na hindi siya pwedeng proctor,
At agad na naintindihan ni Matias kung bakit nararamdaman niyang halos kapantay ng demon ang lakas ng magic ni Giles. Kahit gaano pa siya kasikat sa lugar na iyon, hindi pa kilala ni Matias at ng kanyang grupo si Giles. Bumulong ang branch head kay Matias at sinabing si Giles ay adik sa pakikipaglaban, pero hindi ito nagustuhan ni Giles. Pinaliwanag ng branch head na tumakas ang orihinal na proctor dahil hindi raw maganda ang pakiramdam, kaya tuloy na si Giles ang papalit. Ayaw man niya, wala na siyang magawa dahil natatakot siya kay Giles. Walang reklamo si Matias sa pagbabago ng proctor, pero binalaan siya na wala pang nakakapasa sa exam ni Giles. Madalas ay hindi na niya pinapalaban ang mga kalahok dahil masyado raw silang mahina at sayang lang ang oras niya. Ayon kay Giles, tanging malalakas lang ang gusto niyang kalabanin, bagay na lalong nagpa-interes kay Matias. Pagdating nila sa arena, agad na pinapasa ni Giles sina Iris, Alma, at Luri kahit hindi pa sila nakakalaban, pero iginiit niyang si Matias ay dapat niyang makaharap sa isang laban. Narinig na raw niya ang tungkol sa batang Demon Slayer na ito at gusto niya itong subukan. Naisip ni Matias na planado na ito ni Giles mula sa simula pa lang, kaya tinanggap niya ang hamon. Nagsimula ang duel at ipinaliwanag ng referee ang mga patakaran. Nag-inat si Giles, umaasang makakaharap na rin siya ng isang tunay na malakas, habang si Matias naman ay curious sa lakas ng isang S-rank adventurer. Medyo nag-aalala ang mga kasama ni Matias habang pinapanood siya, at sinabi ng branch head na si Giles ay isang combat prodigy na hindi pa kailanman natatalo sa kahit anong duel. Nagsimula ang laban, at sinabi ni Giles na hindi siya gumagamit ng magic sa laban, pero si Matias ay pwedeng gumamit kung gusto niya. Naisip ni Matias na baka spell sword din si Giles, base sa lakas ng magic signature nito, kaya tinanong niya kung nagpipigil lang ba ito. Pero sagot ni Giles, hindi siya nagbibigay ng handicap, talagang hindi lang siya gumagamit ng magic kailanman. Habang binunot ni Giles ang kanyang espada, napansin ni Matias na may nilalagay itong magic enhancement sa katawan niya, isang klase ng spell na nagpapalakas sa katawan ng isang mandirigma. Pamwesto si Matias at sinabi kay Giles na pwede na siyang umatake. Bigla namang sumugod si Giles gamit ang napakabilis na galaw, kaya agad gumamit si Matias ng spell para mapalakas ang sarili at makaiwas. Napansin ni Matias na si Giles ay nagkakas ng enchantment spell sa katawan at sa kanyang espada nang hindi niya alam o napapansin, ibig sabihin, subconsciously niyang ginagawa ito. Habang patuloy ang laban, napapalakas ni Giles ang kanyang mga atake at napapa-atras si Matias. Sa kabila nito, tila nag-e-enjoy si Giles sa laban nila at habang tumatagal, mas marami pa siyang nagagawang reinforcement spells ng kusa. Ayon kay Matias, bihira ang tao na kayang mag-cast ng spell nang hindi gumagamit ng incantation o chant, pero kayang-kaya ito ni Giles. Halos parehas ang galing nila sa sword fighting kaya nagulat ang mga nanonood sa intensity ng laban. Napansin ni Giles na hindi pa binibigay ni Matias ang buong lakas niya, kaya nainis ito at hiniling na ipakita na ang tunay na galing. Sumunod si Matias at gumamit ng magic, gumawa ng magic foothold sa ere at tumalon para umatake. Habang lumalaban, napansin ni Matias na lalong lumalakas ang magic power ni Giles at napagtanto niya ngayon lang ito nakakalaban ng mas malakas sa kanya, kaya biglang nagiging mas magaling at mas alerto ang katawan at isipan nito sa labanan. Biglang tumalon si Giles sa ere, at akala ni Matias ay isang pagkakamali ito lalo na't hindi ito gumamit ng spell, pero laking gulat niya nang gayahin ni Giles ang magic foothold technique niya matapos lang itong makita ng isang beses. Umatake si Giles mula sa ere at inakala niyang nanalo na siya, pero nang mawala ang alikabok, nakita niyang hindi man lang nasaktan si Matias. Pinuri siya ni Matias pero sinabi rin nitong kulang pa ang practice niya sa spellcasting. Gumamit si Matias ng physical enhancement spell, mabilis siyang umatake at ibinato si Giles sa pader. Nang itutok na ni Matias ang espada niya, tinanggap na ni Giles ang kanyang pagkatalo. Nahihiya siya dahil ito ang unang beses na natalo siya, pero pinuri siya ni Matias at sinabing magaling talaga siya. Nagtanong si Giles kung paano siya lalakas pa at ibinigay ni Matias ang isang librong siya mismo ang sumulat, isang aklat tungkol sa kung paano mag-cast ng spells at gumamit ng combat magic. Naniniwala si Matias na may talento si Giles para lampasan pa siya, pero inakala ni Giles na banibiro lang siya nito. Sinabi ni Matias na totoo ang sinasabi niya at kapag natutunan niya ang lahat sa libro,
tiyak na mas lalakas siya. Hindi kasi ganoon kataas ang tingin ni Giles sa magic dahil akala niya lahat ng spells ay kailangang may chant, na pwedeng gamitin ng kalaban para umatake habang abala ang isang mage. Pero sinabi ni Matias na ang wordless magic ay walang chant at walang delay, at ang totoo, ginagamit na ni Giles ito kahit hindi niya alam. Kapag natutunan niya itong gamitin ng kusa, mas lalakas pa siya. Nagdesisyon si Giles na paghusayin pa ang kanyang combat magic, pero nang buksan niya ang unang pahina ng libro ay agad siyang sumakit ang ulo at nagtanong kung may spell bang pwedeng magpatalino agad. Sa huli, sinabi ni Giles na dapat maging S-rank na si Matias dahil siya na ang pinakamalakas na tao sa buong kontinente, pero tinanggihan ito ni Matias. Sapat na para sa kanya ang A-rank para makapasok sila sa lugar na tinatawag na Folia Region. Nang marinig ni Giles ang pangalang Folia Region, medyo nagtaka siya at sinabing kakaiba na raw ang lugar na yun ngayon, nagbago na raw ang atmosphere doon, mas mahigpit na ang mga checkpoint, at maraming adventurer party ang nawawala. Bago sila umalis, sinabi ni Giles kay Matias na kung sakaling malagay siya sa alanganin, huwag siyang mag-atubiling humingi ng tulong. Pagdating ng grupo sa checkpoint papasok ng restricted Folia Region, binigyan sila ng guard ng mga pass para makadaan. Pero binigyan sila ng babala na sa main road lang sila dapat dumaan at bawal lumihis sa daan. Akala ng mga babae na hindi naman pala ganoon kahigpit ang checkpoint, pero napansin ni Matias na may naka-encode na magic code sa mismong pass. Ginamit niya ang kaalaman niya sa decoding at nabasa ang mensahe, may threat daw na kailangang agad tugunan. Nagulat ang mga babae at nagtanong kung anong ibig sabihin nito, pero para kay Matias, mas mahalaga pa raw ang ginamit na encoding technique. Ito raw ay kapareho ng ginagamit ng mga demon, kaya posibleng ang may pakana nito ay isa sa mga mas mataas na opisyal na tao, hindi ang mga gwardya mismo. Sa punto ng hinala ng grupo, kontrolado na nga marahil ng mga demonyo ang buong Folia Region. Kaya pala itinuturing ng mga gwardya na banta ang kahit sinong kaina-hinalang dayo. Hindi nagtagal, napansin nila mula sa malayo ang isang malaking grupo ng mga bandido na tila nag-aabang para sa isang ambush. Naalala nila ang babala ni Giles, ito nga siguro ang dahilan kung bakit maraming adventurer ang nawawala sa Folia. Nagtanong si Iris kung pwede na ba niyang bugbugin ang lahat ng bandido, pero pinigilan siya ni Matias at sinabing patutulugin na lang nila ang mga ito para hindi makalikha ng gulo na maaaring maging hadlang sa pagpasok nila sa lungsod. Binigyan niya si Luri at Alma ng sleeping potion na gagamitin nila para patulugin ang mga kalaban habang siya at si Iris ang gagawa ng distraction. Gumamit si Matias ng illusion magic para gumawa ng mga kopya ni Luri at Alma na mukhang totoong tao kapag tiningnan mula sa malayo. Nagsimula ang plano, sumigaw si Matias na inaatake sila at napansin agad ng mga bandido ang presensya nila kaya hindi na sila nagdalawang isip at nagpakawalan ng mga pana. Na-deflect naman ito ni Iris gamit ang kanyang lakas, pero may ilang tumama pa rin sa kanya. Dahil dito, nagalit si Iris at handa na siyang umatake pero pinatid siya ni Matias dahil alam niyang baka may mamatay kapag tuluyan siyang umatake. Sa kalituhan ng mga bandido, nakalapit na sina Luri at Alma sa likod nila at agad nilang ginamit ang magic item para magpakawalan ng sleeping gas. Isa-isang natulog ang mga bandido, pagkatapos ng ilang sandali, dumating sina Matias at Iris para tingnan ang sitwasyon, ngunit pati sina Luri at Alma ay tulog na rin dahil hindi sila agad nakalayo sa gas. Napangiti si Iris at pinagtitripan si Alma sa pamamagitan ng pagguhit ng bigete sa mukha nito. Samantala, nakita ni Matias si Luri na mahimbing na natutulog at napansin niyang napaka-cute nito, pero ginaisang pa rin niya at pinaalalahanan na dapat isaalang-alang ang range ng magic tools bago ito gamitin. Nahihiyang humingi ng paumanhin si Luri, ngunit paglingon niya, nakita niyang may guhit si Alma sa mukha kaya nagtawanan sila. Nang magising si Alma at matuklasang si Iris ang may kagagawan, agad silang nag-asaran. Matapos iyon, nagtuloy na sila sa Folia City, isang lungsod na punong-puno ng mga workshop at pabrika na walang tigil sa pagbuga ng usok at singaw. Napansin ng mga babae ang kakaibang ambience ng lugar habang sina Matias at Luri ay nakaramdam ng mahigit 30 demonic magical signatures na kumalat sa buong lungsod. Dagdag pa ni Matias, maliit lang ang nararamdamang magic signatures, pero ito ay dahil tinatago ng mga demons ang kanilang presensya.
Nagtaka sina Luri at Alma kung paano nagkaroon ng napakaraming demon sa lungsod, gayong sinabi ni Matias dati na ayaw ng mga demon ang magtrabaho ng sama-sama. Ipinaliwanag niya na posibleng nasakop na ng mga demons ang Folia, isang uri ng demon na wala mang kakayahang gumamit ng special spells, ay kilala naman sa pagtatrabaho bilang grupo. Kung totoo man ito, mas delikado raw ang sitwasyon kaysa inaakala niya. Masyado rin daw mahigpit ang seguridad sa lungsod, kaya hindi na raw sila kailangang pumasok sa main entrance. May natuklasan siyang isang hidden passage at dinala niya ang grupo roon. Ginamit niya ang isang dispel magic para alisin ang concealment spell sa daan, at nakita nilang ito pala ay isang lihim na lagusan na tila ginagamit lang ng mga demon, at maaaring tumuloy diretso sa puso ng lungsod. Pagkapasok nila sa tunnel, kailangan muna nilang dumaan sa mabaho at madilim na sewer. Habang naglalakad sila, pinahinto sila ni Matias dahil may naramdaman siyang kakaiba gamit ang kanyang detection magic. May isang demon sa liko ng daan at napag-usapan kung paano nila ito lalampasan. Sinabi ni Matias na madali lang ito at ginamit niya ang isang spell para makadaan sa pader. Pagkakatawid niya, inilabas niya ang kanyang kamay sa likod ng demon at ginamit ang isang stasis spell para ilagay ito sa isang estado ng matinding pagkaantok o pagkahilo. Tinawag niya ang kanyang mga kasama at sinabing ligtas ng dumaan. Ang lalaki raw na iyon ang nagbabantay, at dahil nasa ilalim na ito ng staction spell, sobrang hina na ng pandaman nito at hindi sila mapapansin. Gusto sanang pinturahan ulit ni Iris ang mukha ng demon pero pinigilan siya ni Matias. Pagdating nila sa mismong lungsod, nagtago-tago sila para hindi mahuli. Ngunit ang atmosphere sa loob ay mas nakakatakot pa kaysa sa labas. Napansin ni Alma na kahit ang Melia City ay mas maayos pa kumpara rito. Ang mga tao sa lungsod ay parang mga zombie, walang direksyon ang lakad, tulalang tulala, at hindi man lang napapansin ang grupo kahit nasa gitna na sila ng daan. Napansin ni Matias na kakaiba rin ang kanilang magic signatures, kaya huminto siya sa isang lalaki at nakita niyang may spell ito. Napagtanto niyang ito ay isang thought paralysis spell, katulad ng ginamit niyang staction spell sa bantay. Kumbinsido ang grupo na ito ay gawa ng mga demons. Di kalaunan, nakita nila ang isang mahabang pila sa harap ng isang factory kung saan isang demon ang aktwal na nagpapakawala ng thought paralysis spell sa mga mamamayan para pilitin silang magtrabaho sa pabrika na parang mga alipin. Sumama si Matias at ang kanyang mga kaibigan sa pila at nagcast siya ng counter spell sa lahat para magkunwaring nasa ilalim sila ng thought paralysis upang makapasok sa factory at masiyasat ito. Pinayuhan niya si Iris na magkunwaring parang lutang, at sobra namang inakto ni Iris ito hanggang sa natapilok siya habang naglalakad. Isang demon ang agad na lumapit sa kanya at inakala nitong nasobrahan siya sa thought paralysis. Nainis ang demon dahil bumababa raw ang efficiency ng mga tao kapag sobra ang spell, pero pinayagan pa rin silang dumiretso. Sa loob ng factory, nakita nila ang nakakabahalang tanawin, ang mga tao ay nagtatrabaho sa isang malaking refining factory na may mas advanced na teknolohiya kaysa sa karaniwang lugar. Nagtaka si Alma kung anong uri ng ore ang minamay nila, at ipinaliwanag ni Matias na ito ay Ranken Magical Ore, isang uri ng mineral na kayang gawing pampasabog. Ayon sa kanya, 1 tonelada ng purong Ranken explosive ay sapat na para wasakin ang buong kaharian, ngunit ang makuha ang ganoong kalinisan ng crystal ay maaaring abutin ng dekada. Dahil sa panganib ng factory, hindi sila maaaring tumahimik lang kaya nagplano silang pabagsakin ito. Tinukoy muna ni Matias ang kinaroroonan ng 30 demi-demons sa mapa at napansin na karamihan sa kanila ay nasa city center. Ipinaliwanag niyang mahirap ihiwalay ang mga demi-demon dahil mas gusto nilang manatili malapit sa isa't isa upang mapanatili ang kanilang shared consciousness na nagpapahintulot sa kanila na magkaintindihan at makamit ang perpektong teamwork. Sinabi ni na Alma at Luri na kung mapatay ang isa, maalerto ang iba kaya dapat sabay-sabay silang patayin. Ngunit sinabi ni Matias na hindi ito praktikal, sa halip, gagamitin niya ang shared consciousness ng mga kalaban laban sa kanila. Una niyang inexpose ang napakalakas na magical signature ni Iris, na nag-alerto sa mga demons at pinilit silang lumapit para imbestigahan. Iniutos ng leader ng demons na palibutan ang lugar kung saan nakita ang magic, at tinawag pa ang iba pang kasamahan. Sa wakas, nakita nila si Iris na nag-iisa, ngunit bigla na lang pinatay ni Matias ang isa sa kanila,
at ang partner nito ay sumunod din sa pagkamatay. Napansin ng mga demons na dalawa sa kanila ang napatay kaya agad silang rumispan, ngunit sinalubong sila ng sunod-sunod na pagsabog na gawa ni na Matias, Alma, at Luri. Habang nagkakagulo at nalilito ang mga demons, nagtaka ang kanilang leader sa kung anong nangyayari sa kanilang mga kasamahan. Ilang minuto bago nagsimula ang labanan, ipinaliwanag ni Matias ang kanyang plano sa mga babae. Una, ilalantad niya ang malakas na magic signature ni Iris upang alertuhan ang lahat ng demi-demons sa lugar. Aaksyon ang mga ito para palibutan si Iris habang sina Alma at Luri ay magtatago sa paligid upang tahimik na pabagsakin ang mga kalaban. Hindi gusto ni Iris ang papel na Pain pero pinaalalahanan siya ni Matias na siya lang ang kayang gumanap sa ganung role. Ayon sa plano, isa-isang binabawasan ni Matias ang mga kalaban habang inaakit ni Iris ang atensyon ng mga demi-demons. Habang tumatakbo at nangaasar si Iris, unti-unting nababasag ang mga sandata ng mga kaaway at nabibigyan siya ng pagkakataong lumaban. Napatumban niya ang isang demon habang ang kasama nito ay nagtatangkang tumakas, ngunit biglang sumulpot si Matias mula sa ilalim ng lupa at hinayla ito. Sinabi ni Matias kay Iris na ipagpatuloy ang pagtakbo upang isipin ng mga kaaway na siya lang ang pumapatay sa kanila. Sa katotohanan, ipinapasa ni Matias kay Luri at Alma ang mga ruta ng paglapit ng mga demons at naghahagis ang mga ito ng mga bomba. Kahit hindi sapat ang lakas ng mga bomba para patayin ang kalaban, nagsisilbi naman itong distraction para sa huling atake ni Matias. Habang dumarami ang patay na demi-demons, alam ni Matias na dahil may shared consciousness ang mga ito, madali silang lituhin sa pamamagitan ng maling impormasyon. Inakala ng mga demons na puno ng traps ang buong syudad. Dahil dito, pinahina ni na Matias, Alma, at Luri ang kanilang magic signatures para magmukhang ordinaryong tao at muling nakagalaw ang mga demons. Ginamit nila ang pagkakataong ito para patayin pa ang mas maraming kalaban. Napansin ng pinuno ng mga demi-demons na hindi pangkaraniwan ang kanilang kalaban at nagpunta ito sa lugar ng labanan, ngunit huli na siya, napatay na ni Matias ang mahigit 20 sa kanila. Nang dumating ang pinuno sa isang patay na scout, na-detect nito ang dalawang magic signature at napansin niyang pinatay ito gamit ang espada at hindi sa bomba. Pinasa niya ang impormasyon sa iba at sinabi na may kaaway silang nagtatago at unti-unting pinupuksa sila. Nang nagbago ang galaw ng mga kalaban, sinabi ni Matias sa kanyang grupo na manatili sa kanilang pwesto at siya na ang sasalubong sa mga natitirang demons. Nagdesisyon ang pinuno ng demi-demons na magkaisa silang lahat para sabay-sabay umatake gamit ang mga Rankan magic crystals, kahit pa ang kapalit ay ang pagsabog ng kalahati ng syudad. Ayon sa kanya, disposable lang ang mga tao at madali silang palitan. Nang may isang demon na voluntaryong kumuha ng mga explosive ores, bigla itong pinatay mula sa likuran, hindi ni Matias kundi ni Gilden, ang S-rank adventurer. Tinawanan nito ang desisyon ng demon leader at sinabing tama ang naging desisyon niyang pumunta sa Folia. Nakita ni Matias ang magic signature ni Gilden at napagtanto niyang nagsimula na itong lumaban. Hinarap ng demon leader si Gilden, puno ng galit, at sinubukang makaganti. Pinalibutan siya ng mga demons habang pinapanood ni Matias ang laban. Tinulungan niya ang kaibigan at pinatay ang ilan sa mga demons sa likod. Bago pa siya atakihin ng natitira, biglang bumagsak sa harap niya ang isang sibat, dumating na si Iris. Napabagsak ng impact ang mga demons at agad silang tinapos ni Matias. Lumapit si Iris at sinabing nabagot na siya sa pagiging decoy kaya sumali na siya sa labanan. Tumawa pa siya at sinabing sinadya niyang ihagis ang sibat kay Matias dahil alam niyang makakaiwas ito. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Gilden at ng demon leader. Pareho silang gumagamit ng reinforcement magic at pantay ang kanilang lakas. Nang dumating sina Alma at Luri, nakita nilang parehong hirap ang dalawang mandirigma sa laban. Sinabi ni Matias na mas lumakas si Gilden matapos basahin ang kanyang libro at posible pa itong makatalo ng isang demon mag-isa. Bagaman siya'y natutulak pa atras, nagtagumpay siyang saktan ang pinuno ng mga demon gamit ang spell na Recoil Sunsteel, na may matinding epekto sa kanyang katawan. Galit na galit ang demon at umatake pabalik, pinilit si Gilden na lumuhad. Ngunit ayaw pa rin itong tumanggap ng tulong mula kay Matias. Tumayo siya muli at sabay na ginamit ang dalawang Recoil Sunsteel spells,
Tinaga ang demon at napansin ni Matias na nasa hangganan na ng lakas si Gilden. Humanga ang demon sa tibay at lakas ni Gilden at sinabing gagamitin na niya ang kanyang ultimate spell para tapusin siya. Ngunit may balak ding katumbas si Gilden at sabay silang sumugod. Si Gilden ang siyang nakatayo pa rin pagkatapos at nagtagumpay, ngunit agad ding nawala ng malay dahil sa matinding pagdurugo. Pinuri siya ni Matias at sinabing panalo siya ng bahagya lang, habang si Luri ay agad gumamit ng healing magic habang nagsimula ng magtipon ang mga taong bayan. Ngunit bigla na lang namula ang mga mata ng pinuno ng demon at biglang tumayo ito, umatake kay Matias na agad namang napigilan ito. Ayon kay Matias, dapat patay na ito ngunit mas malakas pa ang magic signature nito ngayon. Ang boses na narinig ni Matias noon sa Melia Dungeon ay muling nagsalita mula sa bibig ng demon, banta nitong pupuntahan siya kapag naalis na ang seal at siya'y muling nabuhay ng buo. Pagkatapos noon, nag-disintegrate ang katawan ng demon. Napagtanto ni Matias na kontrolado ito ng isang makapangyarihang spell ng isang mas malakas na demon master, pero hindi kinaya ng katawan ang spell at tuluyang bumagsak. Habang nag-iisip kung sino nga ba ang nagpapagalaw sa mga ito, humingi ng tulong si Gilden para ipagamot siya. Nagising na rin ang mga taong under sa thought paralysis spell at litong-lito sila. Alam ni Matias na mahirap kontrolin ang sitwasyon pero dahil magaling na si Gilden, siya na ang kumilos bilang high-rank ang adventurer. Pansamantala niyang anako ang emergency control ng Folia hanggang bumalik ito sa normal. Nagtanong siya kung sino ang may otoridad sa lugar at lumapit ang factory foreman. Ginawa siyang pansamantalang lord ng Folia at napahanga ang grupo ni Matias sa husay nitong mamuno. Pagkatapos, naghiwalay sila ni Gilden at excited si Matias sa magiging lakas nito sa muli nilang pagkikita. Nagpatuloy ang grupo papunta sa restricted zone hanggang marating nila ang lugar kung saan matatagpuan ang sinaunang device. Namangha ang mga babae sa labi ng sinaunang magic super civilization at pinigilan ni Matias ang sariling ipagmayabang na siya mismo ang lumikha nito libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang device ay nasa ilalim ng isang pyramid-like na estruktura na mabubuksan lang gamit ang isang spell. Inactivate ito ni Matias at umangat ang pyramid, lumitaw ang isang underground passage. Tumalon muna si Matias papasok, sinundan ng tatlong babae, at nakita nila sa loob ang sinaunang device na maayos pa rin. Habang pinapagana ito, inutusan niya ang mga kasama na maghanap ng artifacts. Ngunit nabigla siya nang makita ni Luri ang isang nakakahiya at nakakatawang sandata na ginawa lang niya noon for fun. Nakakita naman si Alma ng mabigat na sibat na isa sa mga failed prototypes, at delikado pa nga ito sa gumagamit. Si Iris naman ay nakakita ng ancient preserved food at tinanong ni Matias kung posible bang edible pa ito pagkatapos ng libu-libong taon. Nang buksan ni Iris ang lata, kumalat ang mabahong amoy at napatunayan nga nilang hindi na ito pwede. Nang handa na ang device, ginamit ito ni Matias para i-analyze ang isang bahagi ng refinery sa Folia City, na posibleng magbigay ng lead sa taong nagbigay ng advanced refining technology sa mga demi-demons. Umuga ang gusali habang gumagana ang device pero sinabi ni Matias na normal lang ito. Pagkatapos ng analysis, lumabas ang listahan ng mga taong may physical contact sa mechanical part. Nakumpirma ni Matias na ang Demon Master na nasa likod ng Melia Dungeon ay siya ring nasa likod ng Folia Incident, at mukhang layunin nitong lipulin ang buong sangkatauhan. Inilagay niya sa device ang Majest Stone na may bakas ng demon para hanapin ang kinaroroonan nito. Ginamit niya ang full power ng device at nakakuha ito ng clue, ngunit biglang namula ang screen, senyales na malapit nang mawala ang seal ng demon. Napag-isip-isip ni na Alma at Luri na baka sapat na ang lakas ni Matias para maibalik muli ang seal, pero hindi sigurado si Matias. Ibinunyag niya na ang demon sa likod ng lahat ng ito ay si Zardies, isang sobrang makapangyarihang demon na kahit noong panahon pa ni Gaius, hindi nila napuksa at kinailangan pa nilang isil gamit ang magic. Sa palagay ni Matias, kahit gumamit pa sila ng immortality magic at magsanay ng libu-libong taon, baka halos matalo pa lang nila si Zardies, pero sa oras na yun, wala nang natitirang sangkatauhan. Sabi ni Iris, sana'y may super powerful na sandatang kayang gamitin laban sa demon, at bigla na lang nakaisip si Matias ng plano. Pinagamit niya ang ancient device para i-analyze ang magic signature ng isa sa mga cringy weapon na ginawa niya noon para matukoy kung nasaan ang isa pang powerful sword na ginawa ni Gaius.
Sa kabutihang palad, ang espada ay nakatambak lang sa treasury ng capital. Dito nabuhay muli ang pag-asa ni Matias na talunin si Zardias kapag tuluyang nabasag ang seal nito. Agad silang lumipad patungong capital sakay sa dragon form ni Iris, at binigyan niya sina Alma at Luri ng Magic Stone na re-react sa Magic Sword. Habang nasa ere, bigla nilang naramdaman ang napakalakas na magical signature, senyales na tuluyan ng nabasag ang seal ni Zardias at sinusundan na sila. Idineklara ni Matias na ito ay isang race against time, at kapag naabutan sila ni Zardias bago nila makuha ang Magic Sword, tiyak na mapapahamak ang buong mundo. Inutusan niya sina Luri at Alma na hanapin agad ang espada sa Royal Treasury habang siya naman ang haharap kay Zardias. Naniniwala siyang hindi makakapasok ang mas mahihinang demon dahil sa Great Barrier ng capital, pero walang epekto ito kay Zardias. Nagpaalaman sila at sabay-sabay tumalon papasok sa capital. Doon lang nila naalala na may barrier pala na kailangang daanan, pero mabuti na lang at na-enchant na ni Matias ang Magic Stones para makapasok sila ng ligtas. Habang naghihintay, inasahan ni Matias na si Zardias ay dadaan sa dimensional travel na exclusive lang sa mga demon, kaya kailangan niyang ihanda ang welcome attack. In-enchant niya ang kanyang espada habang nagiging pula ang langit. Sa kabilang banda, sina Luri at Alma ay patakbong pumunta sa palasyo para sa pilitang buksan ang treasury, at magsusori na lang sila sa hari pagdating ng panahon. Ngunit biglang dumating si Zardias sa himpapawid, lumabas sa isang portal na humahati sa kalawakan. Sinubukang isil ni Matias ang portal gamit ang enchanted sword pero wala itong epekto, lumabas pa rin si Zardias. Lahat ay napatitig sa langit habang inutusan ni Matias si Iris na bitawan ang isang malakas na dragon breath at saka umatras. Tinamaan si Zardias, pero wala man lang bakas ng pinsala. Hindi inasahan ni Matias na malaking epekto ang magiging resulta ng atake, pero hindi rin niya inakala na magiging ganap itong walang silbi. Inilabas ni Zardias ang kanyang espada mula sa alternate dimension at idineklara na ito na ang huling laban ng sangkatauhan. Inatake siya ni Matias pero gumamit si Zardias ng aerial slashes patungo kay Iris kaya't napilitang gumamit si Matias ng multi-layered barriers para protektahan siya, pero kahit iyon ay agad nabasag. Habang nakatutok sa depensa, sinamantala ni Zardias ang pagkakataon at umatake. Kaunti lang ang naging depensa ni Matias at halos bumagsak siya sa ere, mabuti na lang at nasalo siya ni Iris. Alam niyang kapag nataman pa siya ulit, tiyak ang kanyang kamatayan, at habang tumatagal ang pagkuha ni Luri at Alma ng espada, lalo siyang nalalagay sa panganib. Habang nagpapahinga, sinabi ni Zardias na bigo siya kay Matias, na kilala bilang pinakamalakas sa panahong ito. Habang naghahanda na si Zardias na tapusin siya, naisip ni Matias na kailangan niyang isugal ang kanyang buhay para protektahan ang sangkatauhan. Gumamit si Zardias ng isang malakas na magic blast na nahati sa himpapawid at banta na nitong sirain ang buong syudad, pero napigilan ito ni Matias gamit ang isang barrier. Habang abala siya sa pagpigil, biglang lumitaw si Zardias sa likod niya at sinabing alam niyang naghahanda si Matias para labanan siya sa loob ng barrier, pero wala rin daw itong silbi. Nilabanan ni Matias si Zardias, at inamin ng demon na habang nakatakip ang barrier sa syudad, hindi makakapasok ang mga tauhan niya, ngunit isiniwalat din niya na ginamit niya ang kapangyarihan para buhayin muli ang mga demonyong dating napatay sa capital, kaya napagtanto ni Matias na hindi naligtas ang lungsod. Samantala, nahanap na ni Luri at Alma ang magic sword na kailangan ni Matias at daldaling tumakbo papunta sa kanya, pero nasalubong nila ang isa sa mga demonyong dating natalo nila. Sa pagkakataong ito, mas malakas na sila at mabilis nila itong tinalo. Ngunit biglang dumating ang mas malakas na demon at binyantaan silang isuko ang espada dahil may hawak siyang dalawang kaklase nila mula sa Second Academy bilang hostage. Napilitan silang ibaba ang kanilang mga armas, sa itaas naman, patuloy ang pag-atake ni Zardias sa barrier, at nang depensahan iyon ni Matias, agad niyang inilipat ang atake kay Iris. Tinulungan ito ni Matias, ngunit sa pagkakataong iyon, tinamaan siya ni Zardias. Halos maubos na ang magical energy ni Matias, at naiisip niyang baka mas mabuting gamitin na lang ang natitirang lakas upang mag-reincarnate muli sa susunod na panahon kung kailan mas mahina na si Zardias, pero nangangahulugan iyon na mawawala na ang kasalukuyang sibilisasyon.
Hindi niya kayang iwan ang kanyang mga kaibigan kaya't buong tapang niyang ginamit ang natitirang life energy para madagdagan ang kanyang kapangyarihan habang hinihintay ang espada. Sa ibaba, nang malapit ng maaga ang espada mula kina Alma at Luri, dumating ang headmaster kasama ang ibang estudyante mula sa Second Academy. Nakuha nila ang espada at nailigtas ang mga bihag, pinigil ng mga estudyante ang demon habang inutusan sila ng headmaster na tapusin ang misyon. Nahihirapan na si Matias sa laban, kaya't pinaakyatan niya si Iris gamit ang dragon form niya upang atakihin si Zardias gamit ang dragon breath. Ngunit nawala ng lakas si Iris at bumagsak, habang si Matias naman ay nag-teleport para sorpresahin si Zardias, pero nabigo siya. Sa wakas, dumating na ang mga babae at inihagis kay Matias ang magic sword, ngunit nang tumalikod siya para kunin ito, sinaksak siya ni Zardias sa puso at pinatay. Laking gulat ng lahat, ngunit biglang nagliwanag ang espada at ang liwanag ay bumalat kay Matias, itinataas siya at binuhay muli. Sabi niya, si Zardias mismo ang tumulong sa kanya na ma-activate ang espada, ang kondisyon para sa paggana nito ay ang kamatayan ng tagapagdala. Nang mabuhay muli, napuno si Matias ng napakalakas na magical energy at sinimulan niyang talunin si Zardias. Ito raw ang pinakamakapangyarihang espada na nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay, pero sa sobrang lakas nito, hirap siyang kontrolin ito. Alam niyang kung hindi niya agad tatapusin ang laban, baka masira niya ang buong capital kaya't nagdesisyon siyang tapusin ito agad. Sinabi ni Zardias na kahit ganoon kalakas si Matias, hindi kakayanin ng katawan nito ang labanan sa mahabang panahon. Ngunit sagot ni Matias, maaari niyang i-reanimate ang sarili niyang katawan gamit ang magic para magpatuloy sa laban. Galit na galit si Zardias at tinanong kung sino ba talaga si Matias at bakit siya mas malakas. Doon na ipinahayag ni Matias ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na siya ang strongest sage of the weakest crest, at sa huli ay pinakawalan niya ang isang lethal blow na naging sanhi ng pag-abong ni Zardias. Bago tuluyang mamatay si Zardias, nagbabala siya kay Matias na hindi siya ang nag-iisang chaos demon sa mundo, may iba pa raw na susunod at isa sa kanila ang tiyak na wawasak sa sangkatauhan. Matapos noon, tuluyan siyang naglaho at bumalik sa normal ang kalangitan. Bumaba si Matias at sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan. Tuwang-tuwa si Luri na ligtas si Matias kaya niyakap niya ito, at nagkaroon sila ng romantic na sandali bago biglang bumuka muli ang sugat ni Matias at Damyugo. Tinapal niya agad ang sarili at tumayo, saka nagdesisyong i-release ang lahat ng naipong magic na nakaimbak sa magic sword dahil maaari lang itong gamitin ng isang beses. Nang iwinasiwas niya ito, napakalakas ng natitirang enerhiya na nakabutas ito ng bundok sa malapit. Sa wakas, natapos na ang banta sa mundo at nagbalik ang kapayapaan sa sangkatauhan. Dahil ubos na ang kanyang magical energy, bumalik si Matias bilang estudyante sa Second Academy upang makapagpahinga at maibalik ang kanyang lakas. Habang naghahanda siya, narinig niya sina Luri at Alma sa labas na nag-aalangan kung istorbohin siya o hindi. Dumating din si Iris at bago pa man niya masira ang pinto, binuksan ito ni Matias at sabay-sabay silang natamba papasok. Pagkatapos noon, pinuri sila ng hari sa pagligtas sa buong sangkatauhan at binigyan ng gantimpalang kahit anong hilingin nila. Pinayagan silang bumisita muli sa Royal Treasury upang pumili ng gusto nila. Subalit ang tanging nakita ni Matias na kapakipakinabang ay isang adamantite arrow na siya mismo ang gumawa noong nakaraang buhay. Naalala niya na gumawa rin siya ng isang napakalakas na bow para dito, at balak sana niya itong ibigay kay Alma. Ngunit nalaman niyang ito ay kinalawang na at ibinenta ng palasyo bilang lumang bakal. Agad silang nagtungo sa scrap shop at nalungkot si Matias nang malamang tinunaw na ito at ginawang metal block dahil hindi nila alam ang halaga nito. Nagdesisyon siyang bilhin ang lahat ng metal blocks para baka ma-extract pa niya ang purong adamantite. Pagkatapos noon, nakita ni Matias si Iris na namamangha sa isang amethyst crystal kaya binili niya ito para rito. Napansin ni Luri iyon kaya gusto rin niyang bigyan siya ng regalo, ngunit hindi niya masabi, kaya si Alma na ang nagsalita para sa kanya. Namula si Matias habang nakatingin kay Luri, kaya bumili siya ng isang magic crystal na balak niyang gawing regalo para sa kanya. Kinausap niya si Luri na magkita sila sa gabi, at nahihiyang inabot ang kanyang regalo. Sinabi niya rito na pumikit muna, at inakala ni Luri na hahalikan siya nito, pero sa halip ay isinabat ni Matias ang isang kwintas na may locket sa kanyang leeg.
Labis ang tuwa ni Luri sa regalo. Pagkatapos noon, muling lumisan si Matias kasama ang kanyang party para sa susunod na pakikipagsapalaran. Narinig niya ang balita tungkol sa mga demonyong kinokontrol ang katabing imperyo, at tungkulin niyang pigilan ang kanilang plano. Naalala niya ang sinabi ni Zardes tungkol sa iba pang Chaos Demons sa mundo kaya plano niyang gamitin ang panahon para i-level up ang kanyang Crest of Close Combat kasama ang kanyang magagaling na kaibigan. Tiwala siyang magkakaroon sila ng maraming adventures, tatalunin ang lahat ng demonyong banta sa mga tao, at sa paglalakbay na iyon, siya ang magiging strongest sage ng panahong ito.